Kabanata 771. Yao Family, Bahagi 2. Habang tinatangkilik ang itim na ulap, patuloy siyang itinulak pabalik habang ito'y kumukonti. Ang siklong ito ay nagpatuloy hanggang sa magpakita ang mga senyales ng pagbagsak ng itim na ulap. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at binuka ang bibig upang dumura ng orihinal na enerhiya. Ang orihinal na enerhiya ay pumasok sa itim na ulap at bigla nitong naramdaman na puno ng walang katapusang lakas, dahilan upang mag-contract ito ng matinding bilis. Ngunit sa puntong iyon, ang paglaban mula sa dugo na ninuno ay patuloy na lumalakas. Narinig ang tunog ng mga pagsabog mula sa loob at ang itim na ulap ay nagsimulang mag-collapse. Ang muffy na hiyaw mula sa dugo na ninuno ay narinig, at tila ang tunog nito ay parang malakas na kulog sa mga tenga ni Wang Lin. Ang hiyaw mula sa dugo na ninuno ay narinig, "Ikaw bata, Wang Lin, hindi ka karapat-dapat upang takpan ang matandang ito." Ang makapal na itim na ulap ay muling nag-collapse. Ang mga ito ngayon ay napakanipis at malapit ng maglaho. Kapag nawala ang itim na ulap, nangangahulugang ang watawat ng kaluluwa ng 1 bilyong kaluluwa ay winasak. Sumigaw si Wang Lin, tatlong pangunahing kaluluwa, lumitaw. Sa loob ng ulap, ang tatlong pangunahing kaluluwa, kasama ang kilin at ikaapat na kaluluwa, agad na nagsanib at sinimula ng kanilang atake sa dugo na ninuno. Sa pamamagitan ng mga ulap, nakita ni Wang Lin na ang kilin ay naging itim na usok at pinalibutan ng dugo na ninuno. Ang ulo ng kilin ay nagbuo at kumagat sa leeg ng dugo na ninuno. Ang ikaapat na kaluluwa ay patuloy na lumilipad papasok at palabas sa pinagmulan ng kaluluwa ng dugo na ninuno. Tuwing dadaan ito, umaalis ito na may malalaking halaga ng orihinal na enerhiya. Naroon pa rin ang hugis tao na nabuo ng huling pangunahing kaluluwa. Ito ay naging itim na usok na pumapalibot sa dugo na ninuno, na nagpapabagal sa kanyang mga galaw. Ipinakita ng mukha ng dugo na ninuno ang isang matinding ekspresyon at kumislap ng pula mula sa kanyang katawan habang binibigkas ang isang komplikadong dasal. Ang pulang liwanag ay kumislap ng mabangis mula sa kanyang katawan at dahan-daang napuno ang itim na ulap hanggang sa magmukhang kulay ube. Isang malakas na hiyaw ang lumabas mula sa bibig ng dugo na ninuno. Kaluluwa ng dugo, mag-collapse. Ang pulang liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay halos demonyo at ang kanyang pinagmulan na kaluluwa ay biglang naglabas ng hindi maisip na lakas. Ang kilin ay agad na nagbigay ng malungkot na ungol at ang epekto ng puwersa ay mabilis na nagdulot ng pagkalabo. Matapos matakot, agad itong nagbitaw at umatras. Ang pangunahing kaluluwa sa paligid ng dugo na ninuno ay nag-collapse at mabilis na umatras. Kahit ang ikaapat na kaluluwa na pumasok sa pinagmulan ng kaluluwa ng dugo na ninuno ay nahuli ng dugo na ninuno. Sa isang walang awa na pagkisap, lumitaw ang mga bitik dito bago ito naglaho at umatras. "Bata ka, Wang Lin." Ang mga mata ng dugo na ninuno ay namumula habang ang kanyang kamay ay pinunit ang itim na ulap sa kanyang harapan. Mula simula hanggang wakas, ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado. Nang ang dugo na ninuno ay magbabalak na lumabas, binuka niya ang bibig at dumura ng isang sinag ng dilaw na liwanag. May butil ng buhangin sa loob ng dilaw na liwanag. Sa sandaling lumitaw ang buhangin, isang malakas na presyon ang agad na bumalat sa paligid. Sa isang iglap, ang butil ng buhangin ay agad na lumaki ng higit sa 1,000 talampakan ng lapad. Para itong bundok, ngunit mas parang selyo. Ang bagay na ito ay ginamit ang isang piraso ng kalangitan bilang material at pinino sa isang pagan na nilikha ng langit gamit ang banal na paghihiganti. Sa sandaling lumitaw ito, pinresyon nito ang dugo na ninuno gamit ang napakalaking celestial spiritual energy. Nagkaroon ng mga tunog ng pagkabasag mula sa katawan ng dugo na ninuno at ang liwanag ng dugo sa paligid niya ay hamina. Ang hakbang na kanyang tinatahak ay pinaatras. Ang selyo na binuo mula sa piraso ng 1,000 talampakan ay bumaba mula sa langit. Tumakbo palabas ang dugo na ninuno, ngunit matapos ang isang serye ng mga rumble, pinresyon siya sa ilalim ng selyo. Nang itaas ang selyo, ang dugo na ninuno ay tumingin ng mas mahina, ngunit matindi pa rin at kumislap ang pulang liwanag sa paligid niya. Sa puntong ito, bigla na lamang lumitaw ang karma whip at tinamaan siya. Sa isang malakas na tunog, ang pinagmula na kaluluwa ng dugo na ninuno ay naging mas hindi matatag. Nang malapit na siyang gumanti, muling bumagsak ang selyo. Ang pinagmula na kaluluwa ng dugo na ninuno ay malapit nang mag-collapse. Nagbigay siya ng isang malungkot na ngiti at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Sa puntong ito, narinig ang boses ni Wang Lin. "Dugo na ninuno, hindi kita papatayin at bibigyan kita ng pagkakataon upang makita si Yao Zizu muli. Kung magpapasabog ka, hindi mo na siya muling makikita." Malamig ang boses ni Wang Lin. Tahimik na nag-isip ang dugo na ninuno at dahan-dahan nawala ang kabaliwan sa kanyang mga mata. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at ang kanyang kamay ay nagbuo ng isang selyo at sumigaw, "Kolektahin." Ang nakapalibot na itim na ulap ay agad na pinalibutan ng dugo na ninuno. Ang karma whip ay lumitaw din at pinalibutan siya. Ang nasirang tatlong pangunahing kaluluwa ay lumitaw din at nagsimulang mag-devour ng matindi.
Ang selyo ay lumulutang sa itaas, bagaman hindi ito muling nagbaba, naroon pa rin ang presyon. Ang presyong ito ay nagdulot ng mas mabilis na pag-contract ng itim na ulap. Agad itong nag-contract hanggang sa maging isang bola bago naging isang watawat na May 30th talampakang haba sa kamay ni Wang Lin. Ang watawat na 100 talampakang lapad ay bumukas at nagkaroon ng radikal na pagbabago. Dati, ito ay isang itim na watawat na walang laman, ngunit ngayon ay may isang imahe. Ang imahe ng dugo na ninuno ay buhay na buhay at ang karma whip ay nakapalibot sa kanya na parang isang kandado at ang tatlong pangunahing kaluluwa ay malupit na pinalibutan siya. Ang ekspresyon ng dugo na ninuno ay nagpapakita ng galit at hindi pagkakasunduan. Ganito nabuo ang imahe sa watawat. Tinitigan ni Wang Lin ang watawat ng 1 bilyong kaluluwa at nanatiling tahimik. Wala siyang nararamdamang pride sa pagkatalo ng dugo na ninuno, at ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan. Pinaghirapan ni Wang Lin upang talunin ang dugo na ninuno at hindi siya kalmado tulad ng nakikita sa labas. Ang laban na ito ay puno ng mga sandali ng buhay at kamatayan, at ang isang pagkakamali ay magdudulot ng kamatayan. Ang labang ito ay hindi gaanong naiiba sa kanyang pagtakas mula sa Moongazer Serpent. Sa katunayan, ito ay medyo mas mapanganib pa. Pagkatapos ng lahat, ang katalinuhan ng Moongazer Serpent ay lubos na limitado. Wala namang malaking galit sa pagitan natin. Kung kinuha mo lang si Yao Zizo, hindi ka sana nagtapos sa ganito. Nagsay si Wang Lin. Maliban na lamang kung ito ay isang huling paggamit at siya ay baliw, hindi sana niya pinilit na ilagay ang dugo na ninuno sa ganitong kalagayan. Siya ay walang magawa dahil kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang lumaban. Kung nais niyang magpatuloy sa pag-iral, kailangan niyang patayin ang dugo na ninuno na nangako na wawasakin siya. Si Yao Zizo ay ang kahinaan ng dugo na ninuno. Upang takpan ang dugo na ninuno, kinailangan gamitin ito ni Wang Lin. Sa harap ng kaligtasan, wala nang tinatawag na hindi kaaya-aya. Tumingin si Wang Lin sa watawat at nagsabi, dugo na ninuno, nirerespeto ko ang iyong amaing pagmamahal. Mayroon din akong anak. Kung may magsalungat sa aking anak, nauunawaan ko ang iyong galit. Ngunit binigyan mo ba ako ng pagkakataon upang magpaliwanag? Hindi ko man lang inabot ang iyong anak habang siya ay nasa aking pagkakahuli. Kung hindi dahil sa iyong anak na nagplano laban sa akin, bakit ko nga ba kukontrahin ang dugo na ninuno? Alam ni Wang Lin na maririnig siya ng dugo na ninuno. Hindi ba't ang anak mong si Yao Zizo ay pinayagang magplano laban sa akin, ngunit hindi ako pinapayagang gumanti? Mahal mo ang iyong anak, kaya't hindi mo naisip ang tama o mali at hindi mo naisip ang sanhi. Bagaman ito ay pagmamahal, ito ay pagmamahal na labis. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit ang senior blood ancestor ay nagtataglay ng layunin na patayin ako. Sa aking paningin, walang pagkakaiba ang iyong mga aksyon at ni Yao Zizo. Nauunawaan ko ang papel ng isang ama noong 1,000 taon na ang nakalipas, ngunit hindi mo pa rin ito nauunawaan hanggang ngayon. Tumingala si Wang Lin sa malayo at isinuksok ang watawat. Hindi siya nag-alala kung naintindihan ba ng dugo na ninuno. Ang tanging kailangan lamang niya ay ang isang malinis na konsensya, at sapat na iyon. Itinaas niya ang kanang kamay at ipinindot sa celestial na piraso. Isang kidlat na dilaw na liwanag ang kumislap at ito ay lumiit hanggang sa maging kasing laki ng isang butil ng buhangin bago nilunok ni Wang Lin. Pinatang kanyang mga damit, na parang nais niyang iwaksi ang lahat ng kalungkutan mula sa nakaraang ilang araw. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag at siya ay lumipad palayo. Gagawin kong kasing lakas ko sa Thunder Celestial Realm. Ang aking mga spell ay kulang pa. Dati, ang aking cultivation level ay hindi sapat para sa celestial spells. Ngunit sa aking kasalukuyang cultivation, ako'y malakas na sapat upang makilahok sa mga labanan para sa celestial caves. Ang layunin ko ay isang celestial na spell. Huwag mag-alala, pupunta akong planetang Donglin. Kapag may kahit kaunting pagkakataon para magising ka, gagawin ko ang lahat upang labanan ito. Ipinatong ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa gitna ng kanyang noo. Ang kanyang pagtaas sa cultivation ay nagbigay sa kanya ng higit pang tiwala upang buhayin si Limuan. Maliban sa pagtakas mula sa mga matandang nilalang, ang isa pang dahilan kung bakit siya dumating sa All Heaven Star System ay upang buhayin si Limuan. Palagi niyang iniisip si Limuan habang naglalakbay siya sa kalawakan. Ang layunin niya ay ang piraso sa kanyang harapan. Mula sa puntong ito, may isa pang malakas na tao na makikipaglaban para sa mga yaman sa Thunder Celestial Realm, si Wang Lin. Sa piraso sa harapan ni Wang Lin, ang pagtakas ni Li Yuan ay malapit nang magtapos. Ang kanyang katawan ay parang lampara na walang langis. Kung hindi dahil sa mga taong nasa likod niya na tinutukso siya, patay na sana siya. Ang mas nakakahiya pa sa kanya ay ang taong nasa likod niya ay ginagamit siya bilang target na pagsasanay para sa iba't ibang spells. Ang matandang kasama ng kabataan ay nagbigay ng isang malupit na aura. Minsan ay nagbigay siya ng mga tagubilin sa kabataan, at tuwing ginagawa niya iyon, lalo pang dumaranas ng hirap si Li Yuan.
3 na lang sa 8 flying swords ang natira. Ang iba ay nawala nang ginamit niya ang mga spell. Ang matandang lalaki ay kinuha lamang ang mga ito, pinunasan ng divine sense mula sa mga ito, at ibinato sa kabataan. Hindi nagtagal, ang kabataan ay ipinagkaloob ang mga ito sa babae sa kanyang tabi. Isang pakiramdam ng pagkabigo ang lumaganap sa puso ni Li Yuan. Ang matinis na tawa ng babae at ang malanding boses nito ay lalo pang nagpasama sa kanya. Sa daan, mas marami siyang natamo na pinsala. Wala nang oras para magpagaling at ang kanyang kanang braso ay nagsimula ng mabulok. May puting insekto na gumagalaw sa loob ng kanyang laman. Ang mga ito ay hindi maggots, kundi mga makamandag na insekto na inilabas ng kabataang nasa likod niya. Ramdam ni Li Yuan na ang mga puting insekto ay nasa kanyang katawan, pati na sa kanyang pinagmulan na kaluluwa. Para bang ang kanyang katawan ay naging pugad ng mga insekto. Bumagal ang takbo ni Li Yuan. Pakiramdam niya ay pagod na siya at ang kanyang katawan ay puno ng amoy ng kamatayan. Ang kanyang mukha ay hindi na mapatla kundi maputlang pula. Sa likod ni Li Yuan, ang matanda ay huminto sa pagtingin at mahinahong nagsabi, "Young Master, wala nang lakas ang taong ito." Kabanata 772. Yao Family, Bahagi 3. Ang kabataan ay bahagyang ngumiti at nagsabi, malapit na siyang mamatay, pero maganda na rin na nakaligtas siya ng 13 araw. Ang mga nagdaang nag-cultivate bago siya ay hindi tumagal ng 8 araw. Pangit na tiyo, manghuli ka ng illusory cultivator para makapaglaro ako ng mas matagal. Sa ganun, mas mabilis magiging matured ang aking Octo Soul Worms. Nanatiling neutral ang ekspresyon ng matandang lalaki at nagsabi, okay. Isang simpleng salita, ngunit puno ng tiwala. Sa tabi ng kabataan, ang magandang babae ay kumandat at ngumiti. Cousin, ilan na lang ang mga espada ng taong iyon. Tumawa ang kabataan at niyakap ang babae sa baywang. Kalimutan mo na, ang siyam na espada na ito ay iyon na. Huwag mong sabihin ang mga siyam na espada lang, wala nang anumang bagay sa Thunder Celestial Realm na hindi ko makakamtan kung gusto ko. Kapag nahanap natin ang pinagmula ng mga espadang ito mula sa origin soul ng taong ito, magtutuloy tayo doon. Ang babae ay ngumiti at nagpakita ng isang kaakit-akit na sulyap. Ang kanyang boses ay nakakaakit habang nagsasabi, ang cousin ko ay mula sa pamilya Yao, kaya tiyak na magagawa mo yun. Ipinakita ng kabataan ang kanyang kayabangan. Ang pamilya Yao ay isang pangalan na kahit ang Thunder Celestial Temple ay kailangang igalang. Bilang miyembro ng pamilya Yao, tulad ng sinabi niya, basta nakita niya ito, wala nang hindi niya makakamtan. Sa sandaling ito, sa loob ng kalawakan, nakita ni Wang Lin ang piraso sa harap niya. Ang kanyang katawan ay kumislap at lumitaw sa itaas ng piraso. Wondering where Brother Li is. Ang divine sense ni Wang Lin ay hindi sinasadyang kumalat, ngunit agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ang killing intent na kasing lakas ng naramdaman niya nang harapin ng Blood Ancestor ay muling sumabog. Wala nang pokus ang mga mata ni Li Yuan. Malapit na itong maglaho. Malapit nang mamatay. Kahit na, mamamatay na lang ako. Magiging kaluwagan. Hindi ko na matuturuan si Brother Shu ng Restriction Heart. Li Yuan ay naglabas ng mapait na ngiti. Hindi na siya nakakakita ng anumang bagay sa paligid niya. Maraming puting insekto ang gumagalaw sa kanyang mga mata. Ang nakakagulat ay hindi nararamdaman ni Li Yuan ang sakit. Kapag namatay ako, bilang isang miyembro ng pamilya Li, kailangan ko mamatay ng may dignidad. Ang mga mata ni Li Yuan ay muling nag-focus at ipinakita ang matibay na determinasyon. Umihit siya at tiningnan ng 3 taong dahan-daw ang sumusunod sa kanya. Malakas ang galit sa mga mata ni Li Yuan. Wala akong galit sa inyong 3. Kung gusto ninyo ang mga magical treasures ko, pwede ninyong kunin, pero ginamit ninyo ako ng ganito. Kapag namatay ako, magiging isang mapaghiganting multo ako upang mailabas ang galit na ito. Pinalo ni Li Yuan ang kanyang bag of holding at ang natitirang 3 espada ay lumabas, naglalabas ng malupit na enerhiya ng espada. Sa isang galaw ng daliri, ang 3 espada ay lumipad patungo sa kabataan. Impertinent. Si kabataan ay ngumisi habang ang kanyang kanang kamay ay umabot at isang dugo ng kamay ang lumitaw sa harap niya. Sa isang pagsakmal, nahuli niya ang 3 lumilipad na espada. Matindi ang ekspresyon ni Li Yuan. Nang mahuli ng kabataan ng mga espada, ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at pinindot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang sinag ng itim na liwanag, kasing taba ng isang braso, ang lumabas mula sa kanyang mga kilay. Agad na nahati ang itim na liwanag sa maraming linya at habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga seals, bumuo sila ng mga restrictions. Sa sandaling lumabas ang mga restrictions, nahati sila sa 18. Mabilis na nil-ibot ng mga restrictions si Li Yuan. Dumura siya ng isang malaking halak ng dugo na bumagsak sa mga restrictions. Ngunit maraming puting insekto ang nasa loob ng dugo. Nakakagulat. Matapos tumanggap ng dugo niya, mabilis na lumipad ang mga restrictions patungo sa kabataan. Ang mga restrictions ay mabilis at malapit na sa kabataan.
Sa sandaling iyon, ang kabataan ay halos nahawakan na ang tatlong espada gamit ang kanyang spell. Nang makita ang mga restrictions na nahulog mula sa langit, hindi nagpanik ang kabataan. Naglabas siya ng malamig na halakhak at ang kanyang mga mata ay puno ng contempt. Ang matandang lalaki sa tabi niya ay humakbang pasulong at itinaas ang kanyang kanang kamay. Agad na pinalibutan ng makapal na origin energy ang lugar. Wasakin. Isang salita lang ang sinabi ng matandang lalaki. Sa isang saglit, ang mga restrictions ay napalibutan ng origin energy at pagkatapos ay gumuho. Gayunpaman, nang mag-explode sila, hindi sila nawala, bumalik sila sa mga itim na linya. Ang mga itim na linya ay nag-condense at lumipad diretso patungo sa matandang lalaki, na may kasamang malupit na aura. Pinalo ng matandang lalaki ang kanyang bag of holding, kaya't isang sinaunang salamin ang lumitaw, at itinutok niya ito patungo sa itim na linya. Nagkaroon ng isang kislap. Parang ang buong mundo ay dumilim at lahat ng liwanag ay nagtipon sa paligid ng sinaunang salamin. Agad na gumuho ang itim na linya. Nang inig ang katawan ni Li Yuan at dumura siya ng isang malaking holok ng dugo. Ang kanyang katawan ay puno ng amoy ng kamatayan. Mahina niyang sinabi, hindi dahil kulang ang restriction ng pamilya Li ko, kundi dahil ginamit ko ng labis ang aking restriction heart sa pagtulong kay Brother Shu. Pagkatapos noon, wala na akong oras upang ibalik ito. Paano pa kaya makakapidyo ang sirang salamin na ito sa mga restriction? Pero, malaki ang tulong na ginawa ni Brother Shu sa aking pamilya, kaya hindi ko pinagsisisihan. Kung mamamatay ako, mamamatay na lang ako. Nagbigay si Li Yuan ng isang malungkot na ngiti. Sa puntong iyon, humakbang ang matandang lalaki at nagbigay ng isang sipa nang hindi tinitingnan si Li Yuan. Isang tunog ng pagkabasag ang narinig habang dumura si Li Yuan ng mas maraming dugo at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Madilim na ang kanyang mga mata. Ang sipa ay nagkalat ng natitirang celestial spiritual energy sa loob ng kanyang katawan, kaya't hindi na siya makapag-repel. Junior Master, hindi na delikado ang taong ito. Maaari na kayong umatake. Humakbang ang matandang lalaki pabalik at ang ekspresyon niya ay malamig. Wala siyang naramdamang kahihiyan sa pag-atake sa isang Ascendant Junior bilang isang Illusory Cultivator. Halos nahawakan na ng kabataan ang tatlong lumilipad na espada, at ito ay dahil nawala na ang koneksyon ni Li Yuan sa tatlong espada. Nahuli niya ang mga espada at diretso itong ibinigay sa babae sa kanyang tabi. Humakbang ang kabataan na may kasamang pang-uuyam at nagsabi, hayaan mong makita ko kung saan mo nakuha ang mga celestial sword na ito. Itinaas ng kabataan ang kanyang kanang kamay at ipinres ang kamay niya sa katawan ni Li Yuan. Mabilis, cousin. Ngumiti ang babae habang pinapanood ang lahat ng ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaakit-akit na alindog habang nilalaro ang celestial sword sa kanyang kamay. Tungkol naman sa matandang lalaki, nanatili ang kanyang ekspresyon na kalmado tulad ng dati. Sa eksaktong sandaling ito, habang pinipindot ng kabataan na siyaw ang kanyang kamay kay Li Yuan, isang alon na nag-ripple ang biglang lumitaw sa tabi niya. Agad na nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki sa sandaling iyon. Nagmamadali siyang humakbang at agad na sumigaw, Young Master, umatras ka. Nagulat ang kabataan. Sa isang saglit, isang hindi maipaliwanag na killing intent ang lumabas mula sa loob ng ripple. Ang killing intent na ito ay sobrang lakas na nagdulot ng malamig na pakiramdam sa buong mundo. May mga yelong bumagsak mula sa kalangitan. Ang ekspresyon ng kabataan ay naging mapotla na parang namatay na. Bago pa siya makapaghanap ng kaluluwa ni Li Yuan, agad siyang umatras. Ngunit sa sandaling iyon, isang anyo ang lumakad mula sa ripple. Sa sandaling lumitaw ang anyo, umabot sa rurok ang killing intent. Biglang umalingaw ang mga kulog sa kalangitan. Sa sandaling umatras ang kabataan, humakbang ang anyo mula sa ripple at itinuro ang kanyang daliri sa dibdib ng kabataan. Isang serye ng mga tunog ng pagkabasag ang narinig at dumura ang kabataan ng isang halak ng dugo. Lahat ng mga buto sa loob ng kanyang katawan ay nabasag at itinapon siya palayo. Lumapit muli ang anyo at ang daliri ay tumama sa pagitan ng mga kilay ng kabataan. Ang mayamang origin energy ay pumasok sa katawan ng kabataan at nagdulot ng pagbagsak ng lahat ng celestial spiritual energy sa kanyang katawan sa isang iglap. Narinig ang tunog ng pagkabasag at ang ekspresyon ng kabataan ay naging mapotla. Sa kanyang mga mata, ang daliring iyon ay pinalitan ng mundo at naging tagapamahala ng kanyang buhay. Ang kanyang katawan ay itinapon sa ere at lumipad palayo ng isang arko. Patuloy na naririnig ang tunog ng pagkabasag mula sa kanyang katawan sa ere, at dumura siya ng mga halak ng dugo na naging mistang dugo. Ang origin energy sa loob ng kanyang katawan ay sumabog ng parang wild. Unang sinira ang kanyang celestial spiritual energy, pagkatapos ay ang kanyang cultivation days, at sa huli pinilit na palabasin ang lahat ng dugo mula sa kanyang mga pores. Ang kasalukuyan niyang kalagayan ay parang isang tao na gawa sa dugo sa ere. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng matinding mistang dugo. Hindi tumigil ang origin energy sa loob ng kanyang katawan at patuloy itong lumaganap sa loob.
Lahat ng kalamnan sa kanyang katawan ay nasira 1 pulgada sa 1 pulgada at ang lahat ng mga internal organs niya ay agad na nawasak. Hindi pa tapos. Ang origin energy ay masyadong malakas, hanggang sa hindi na kayang sukatin. Pagkatapos wasakin ng internal origins, nagmadali ang origin energy patungo sa kanyang ulo. Ang kanyang bungo ay gumuho kasabay ng kanyang utak. Sa sandaling iyon, ang laman ng kabataan na si Yao ay tuluyang gumuho. Nang siya ay nasa kalagitnaan pa ng hangin, ang buong katawan niya ay gumuho, nagkabasag-basag, at naglaho. Ang origin soul niya ay puno ng kalituhan at hindi maipaliwanag na takot. Mayroon pa siyang pagnanasa na umiyak. Sa sandaling ang kanyang katawan ay gumuho at ang kanyang origin soul ay lumitaw, sumabog ang origin energy. Ang energy na ito ay punit-punit sa origin soul at tuluyang winasak ito. Gayunpaman, hindi naglaho ang origin soul. Ang origin energy ay mabilis na nag-condense sa origin soul, kaya't naging isang bola ng liwanag na kasing laki ng kamao. Ang bola ng liwanag ay agad na bumalik sa kamay ni Wang Lin at ipinatong niya ito sa pagitan ng mga kilay ni Li Yuan upang tulungan siyang palakasin ang kanyang nalalabing origin soul. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na saktan ang aking kaibigan? Ang mga sobrang lamig na salita ay dahan-daw ang lumabas sa bibig ni Wang Lin. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Sobrang bilis ng pagkakagawa. Ang matandang lalaki ay humakbang lamang patungo sa kanya, at bago pa siya makalapit, tapos na ang lahat. Ang malamig na pawis ay tumulo sa noo ng matandang lalaki. Wala na ang kanyang kalmado at ang kanyang kawalang pakialam ay tuluyang naglaho. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kahit na isang bakas ng takot. Hindi niya natano ang kabilang tao kanina. Lalo pa, ang makapal na origin energy na lumitaw mula sa ripple ay nagdulot ng malamig na hangin sa kanya. Ang mas nakakatakot pa ay ang aura na nanggaling sa loob ng ripple. Ang aura ng kabataan na lumabas ay tila perpektong nagsaanib sa mundo. Ang takot-takot. Kilala ko lahat ng mga corporeal yang cultivator, pero sino siya? Ang mukha ng matanda ay mapatla at ang pawis ay patuloy na tumulo sa kanyang noo. Ang killing intent mula sa kabilang tao ay sobrang lakas na nagdulot ng pagyanig sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasang humakbang paatras at may pagnanasa na agad tumakas. Hindi kalayuan, ang babae ay lubos na naguluhan. Ang eksenang ito ay nagdulot sa kanya ng pansamantalang pagkawala ng malay sa isip. Shu. Brother Shu. Sa lupa, ang mga mata ni Li Yuan ay puno ng kasiyahan habang pilit siyang nagsasalita. Tulungan mo ako. Patayin mo sila. Kabanata 773. 13 araw. Ang boses ni Li Yuan ay puno ng matinding galit. Kung ang galit na ito ay naging pisikal, agad itong sisabog upang ilabas ang galit na kanyang naranasan sa mga nakaraang araw. Tumanggo si Wang Lin at ang kanyang mata ay tumingin sa matandang illusorin at tumigil sa babaeng nakatigil na may pagkabigla. Hawak niya ang mga celestial swords ni Li Yuan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pag-usap sa kanila at kumuha ng hakbang. Ang hakbang na iyon ay nagdala sa kanya ng ilang daang talampakan at nagpakita siya sa harap ng babae. Kaka-recover lang ng babae mula sa pagkabigla. Personal niyang nakita ang katawan ng kabataang Yao na gumuho mula sa isang daliri ng taong ito. Ang mga tunog ng pagputok mula sa katawan ng kabataang Yao ay patuloy na umuugong sa kanyang mga tainga. Sa isang daliri, pinasabog niya ang origin soul nito. Ang origin soul ng kabataang Yao ay nahuli at tinanggal ang kamalayan nito hanggang sa maging isang bola ng origin energy na lamang. Ang eksenang ito ay ganap na nagwasak sa kanyang isipan, na nagdulot sa kanya upang manginig sa takot. Nang makita niyang papalapit si Wang Lin, agad siyang nagpanik. Puno ng takot, humagulgol siya ng hysterical. Sa kanyang mga mata, hindi na tao si Wang Lin, kundi isang demonyo, isang nakakatakot na demonyong kumakain ng kaluluwa. Halos hindi niya naiwasang umatras, at wala siyang naiisip na paglaban. Ang tanging bagay na nasa kanyang isipan ay pagtakas, pagtakas, pagtakas. Simula pa noong bata siya, hindi pa siya natakot ng ganito. Hindi lamang nito winasak ang kanyang isipan, kundi nag-iwan din ito ng isang malalim na bitik sa kanyang Dao heart. Kahit pa siya ay makaligtas, babagsak ang kanyang cultivation level at malabong tumaas pa. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malamig at ang kanyang mga mata ay nakakatakot habang papalapit siya. Sa kanyang mga mata, sobrang bagal ng babae. Sa puntong ito, ang mga mata ng matandang illusorin ay kumislap. Hindi siya nagpakita ng anumang pagsubok upang iligtas siya, bagkus mabilis siyang umatras. Habang ang isang daliri ay damapo sa pagitan ng kanyang mga kilay, kumurot ang kanyang mga mata at tumaas ang kanyang takot sa pinakamataas. Ang origin energy ay pumasok sa kanyang katawan. Hindi siya tinapon pabalik, kundi nanginginig at nagyayelo sa lugar. May mga tunog ng pop mula sa loob ng kanyang katawan. Kilala na niyang tunog yun, at pareho ito sa mga tunog na narinig mula sa katawan ng kabataang Yao kanina. Ang kanyang origin soul ay nagbuo ng isang bola ng liwanag at lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay.
Inabot ito ni Wang Lin gamit ang kanyang kanang kamay at itinapon kay Li Yuan. Ang Origin Energy ay pinapalakas ang kanyang Origin Soul at bahagyang nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ang katawan ng babae ay gumuho at tuluyang nawala. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi niya naintindihan kung bakit hindi sila pinaalam na may kaibigan si Li Yuan na tulad nito sa Thunder Celestial Realm. Habang ang kanyang katawan ay naglaho, ang mga lumilipad na espada at mga bag ng holding ay nahulog sa lupa. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tinignan ang itsura ng mabilis na tumatakbong matandang lalaki bago nagpakita ng isang ngisi. Kumuha siya ng hakbang at bigla siyang nawala habang nagsanib sa mundo. Ang isipan ng matandang illusory Lin ay ganap na nabagabag sa biglaang paglabas ni Wang Lin. Wala siyang pagkakataon na magtagumpay, kaya mabilis siyang tumakas. Ngunit sa puntong ito, isang rippling na alon ang lumitaw sa harap niya. Malakas na Origin Energy ang lumabas mula rito at pinatigil siya. Lumabas si Wang Lin mula rito. Ikaw na ang susunod. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig. Sa sandaling siya ay nagpakita, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at isang Purple Thunderbolt ang lumitaw. Ang paligid ay napuno ng Purple Mist pagkatapos magpakita ng Purple Thunderbolt. Ang kidlat ay damaloy sa mist at mabilis na nagtipon sa Thunderbolt. Ang bolt ng kidlat ay kasing laki ng isang braso at mabilis na tumama sa katawan ng matandang lalaki. Nagbago ng ekspresyon ng matandang lalaki habang mabilis siyang umatras. Agad niyang binuo ang mga sails ng kamay at naglabas ng isang pulang apoy. Ang apoy na ito ay sobrang init at mabilis na kumalat sa paligid niya, bumuo ng isang flame shield. Ang bolt ng kidlat ay bumagsak at tumama sa flame shield. May mga tunog ng crackling at agad na bumagsak ang flame shield habang ang thunderbolt ay tumama sa katawan ng matandang lalaki. Nagsuka siya ng maraming dugo at naging mapatla ang kanyang mukha. Habang mabilis siyang umatras, halos nawalan siya ng katinoan. Ang kanyang anit ay kumirot dahil sa takot na naramdaman, at ang kanyang puso ay puno ng matinding pagkabahala. Ang matandang lalaki ay umatras at agad nagsabi, "Senyor, hayaan mong magsalita ako." Malamig ang ekspresyon ni Wang Lin habang lumalapit siya at malamig na nagsabi, "Gaano katagal mo hinabol ang aking kaibigan? Magsalita ka." Ang matandang lalaki ay umatras at mabilis na nagsabi, 13 araw, Senyor, ang lahat ng ito ay dahil kay Young Master mula sa puok ng pamilya Yao. Sinubukan kong hikayatin siya, ngunit magkaibang estado kami, kaya hindi ko siya mapigilan. Ang matandang lalaki ay labis na natatakot sa taong ito. Ang isang corporeal Yang cultivator ay hindi isang kalaban na kaya niyang labanan, kahit na siya mismo ay isang hakbang lang mula sa pagiging corporeal Yang. 13 araw. Ang mga mata ni Wang Lin ay punong-puno ng galit, at sa isang kisap mata, nahijitan niya ang matandang lalaki. Ang dalawang daliri niya ay bumuo ng isang espada at tinutok ito sa kaliwang braso ng matandang lalaki. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki. Habang siya ay nagtatangkang umiwas, nagsabi si Wang Lin ng isang salita. Tumigil. Ang salitang ito ay parang tinig ng demonyo na damapo sa mga tainga ng matandang lalaki. Agad niyang naramdaman ang isang hindi maipaliwanag na halaga ng Origin Energy na pumulibot sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Pati ang kanyang Origin Soul ay parang nalulunod sa tubig at nagiging malabo. Ito ang unang araw. Ang daliri ni Wang Lin ay damapo sa kaliwang braso ng matandang lalaki, at isang pagsabog ng Origin Energy ang nagpabagsak dito. Ang kaliwang braso ng matandang lalaki ay sumabog at nagbukas. Nagpakita ng ekspresyon ng pakikibaka ang matandang lalaki. Gusto niyang magpumiglas, ngunit hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Ang ikalawang araw. Ang daliri ni Wang Lin ay muling damapo, ngayon sa kaliwang binti ng matandang lalaki. Pumasok ang Origin Energy at higit sa kalahati ng kaliwang binti ng matandang lalaki ay naputol. Ang mga ugat ng matandang lalaki ay pumutok at ipinakita niya ang isang malupit na titig. Ngunit sa likod ng matinding titig na iyon, puno siya ng takot. Ang takot niya kay Wang Lin ay pumuno sa kanyang isipan. Ito ang ikatlong araw. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang paa at direktang tinapak ang kanang binti ng matandang lalaki. Ang binti ay agad na bumagsak ng may malakas na tunog. Sa apat na mga galami ng matandang lalaki, 3 sa mga ito ang nawasak na. Ang matandang lalaki ay nagpakawala ng isang malupit na ungol. Ang matinding sakit ay halos lumamon sa kanya. Ang pagsasalarawan ng sakit ay nagbigay daan sa kanyang Origin Soul na kumilos ng kaunti. Agad na umikot ang Origin Energy sa kanyang katawan at nagpakita ng mga senyales ng paggaling. Habang binabawi ni Wang Lin ang kanyang paa, itinuro niya ang kanyang daliri sa kanang braso ng matandang lalaki. Pumasok ang Origin Energy at ang tanging natirang galami ay agad na naglaho. Ito ang ika-4 na araw. Hindi pa ito natapos. Ang stop spell ay unti-unting nawawala at ang matandang lalaki ay malapit nang makagalaw muli. Habang pinupuno ng Origin Energy ang kanyang katawan at siya ay magtatangkang umatras, muling narinig ang malamig na tinig ni Wang Lin. Tumigil.
Naglabas ang matandang lalaki ng isang malungkot na sigaw. Ang tinig ng kalaban ay parang tunog na magpapabilis ng kanyang kamatayan at magtutulak sa kanya patungo sa kailaliman. Kung alam lang niya na magiging ganito, hindi na sana niya tinulungan si Li Yuan. Sa sandaling iyon, ang kanyang isipan ay nasa isang trance, at bahagya niyang naaalala ang mga salitang binitiwan ng taong ito noong siya ay unang lumabas. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na saktan ng aking kaibigan? Ang mga salitang ito ay umuukit sa kanyang isipan tulad ng malalakas na kulog. Matapos maunto ang katawan ng matandang lalaki ng pangalawang beses, tumayo si Wang Lin sa harap ng matandang lalaki. Mabilis na gumalaw ang daliri ni Wang Lin at tinuro ang katawan ng matandang lalaki, kaya't damaloy ang dugo mula sa gilid ng bibig ng matandang lalaki. Ito ang ika-5 araw. Ito ang ika-6 na araw. Ito ang ika-7 araw. Sa huli, ang dibdib ng matandang lalaki ay naging isang malaking kalat ng dugo. Ang lahat ng kanyang mga buto ay nabali at ang mist ng dugo ay sumabog mula sa kanyang dibdib. Nawalan ng lahat ng sigla ang kanyang katawan. Ito ang huling araw. Ang kamay ni Wang Lin ay naging palad at tinapik ang noo ng matandang lalaki ng may matinding ekspresyon. Isang malutong na tunog ng pag-crack ang umabot sa kanyang mga tainga nang tuluyang mag-collapse ang katawan ng matandang lalaki at naglaho bilang isang mist ng dugo. Ang kanyang origin soul ay tumakas palabas. Habang nanginginig sa hangin, sumigaw siya, "Hindi ka pahihirapan ng pamilya Yao." Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig at nagkaroon siya ng isang ideya. Pinatama niya ang kanyang bag of holding at lumitaw ang 1 billion soul flag. Pagkatalikod ng bandila, lumabas ang hindi matanggap na imahe ng blood ancestor. Tinanong ni Wang Lin ng kalmado, "Kilala mo ba siya?" Nagulat ang origin soul ng matandang lalaki. Matapos magmasid ng mabuti, ang kanyang mga mata ay agad na lumaki at nagpakita ng takot. Bagamat hindi niya kilala kung sino ito, 70% na kamukha ng Yao family ancestor ang taong ito. Bago pa makapagsalita ang matandang lalaki, alam na ni Wang Lin ang sagot mula sa ekspresyon ng matanda. Lumakad siya palapit at pinalibutan ng kanyang origin energy ang buong lugar at agad na ipinako ang origin soul ng matandang lalaki. Inabot ni Wang Lin ang kanyang kamay. Hindi na nakaligtas ang origin soul ng matandang lalaki at agad siyang hinayla pabalik. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at ginamit ang soul search spell sa matandang lalaki. Ang malakas na origin energy ay nagbigay daan upang hindi makalaban ng matandang lalaki. Sandali lang, ang mga mata ni Wang Lin ay nagkaroon ng kakaibang liwanag habang binura niya ang kamalayan ng matandang lalaki mula sa origin soul, at naging isang bola ng origin energy ito. Lumapag ang katawan ni Wang Lin sa tabi ni Li Yuan. Hawak niya ang bola ng origin energy at inilapat ito sa pagitan ng mga kilay ni Li Yuan. "Brother Li, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung makararating ka sa illusory stage ay nakasalalay sa iyo." Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at inilapat ang kanyang kamay sa dibdib ni Li Yuan. Magtipon. Isang sigaw, agad na inilabas ang maliliit na puting insekto mula sa katawan ni Li Yuan. Ang mga insekto ay pangit at may amoy ng isda. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado. Sa isang pisil, lahat ng maliliit na insekto ay sumabog isa-isa. Kabanata 774. Lantang pares ng Dao. Si Li Yuan ay nasa rurok na ng huling yugto ng Ascendant. Ang dahilan kung bakit hindi pa siya umabot sa illusory stage ay dahil kulang ang kanyang katawan sa origin energy. Kakalubos lang ni Wang Lin sa pagpapalakas sa kanya gamit ang 3 origin souls. Lalo na, ang isa sa mga ito ay ang origin soul ng isang illusory cultivator, na puno ng origin energy. Dahil dito, tumaas ng malaki ang tsansa na magtagumpay si Li Yuan sa isang breakthrough. Matapos maglagay ng ilang mga restriction sa paligid ni Li Yuan, umupo si Wang Lin sa tabi niya at nagsimulang mag-isip. Talaga nga na ang blood ancestor ay isang miyembro ng pamilyang Yao. Malaman ko na malakas ang pamilyang Yao, lalo na ang kanilang blood god. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig. Hindi naman ako nagkulang ng malalakas na kalaban simula nang magsimula akong mag-ensayo, kaya hindi malaking bagay ang dagdag na isang blood god. Alam ni Wang Lin na kahit na nalaman niya ang tungkol sa blood god noon, hindi niya basta iiwan si Li Yuan na mamatay. Higit pa rito, dahil na rin sa kanyang pagkakasala sa blood ancestor, nagdesisyon siya. Habang natutunan ko ang spell na magsasanib sa mundo, kahit pa dumating si True Senador, makakaalis ako. Pero, may mga alaala sa katawan ng matandang iyon na interesante. Baka magamit ko pa. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng matinding desisyon. Umupo siya at nagsimulang i-proseso ang origin energy sa loob ng kanyang katawan. Kapag nakuha ko na ang lahat ng origin energy sa aking katawan, magiging malapit na ako sa tunay na pangalawang hakbang, ang unang yugto ng Nirvana Scryer. Tahimik na nag-isip si Wang Lin sandali bago niya pinaandar ang kanyang kamay. Ang 3 bag at ilang flying swords ay lumipad patungo sa kanya. Ang 3 bag ng holding ay galing sa 3 tao.
Ang mga mata ni Wang Lin ay unang tumuon sa mga espada na nahanap nila ni Li Yuan sa storage space. Matapos ang pagsusuri gamit ang kanyang divine sense, nagbago ang mga iniisip ni Wang Lin. Ang siyam na espada ay agad na lumipad at tumusok sa lupa. 8 espada ang bumuo ng isang bilog, at ang huling isa ay nasa gitna. Pinaslamit ni Wang Lin ang kanyang bag of holding at ang siyam na buto ng hayop ay agad na lumabas. Ang pinakamalaking buto ng hayop ay dumapo sa gitna ng bilog, habang ang 8 natitirang buto ay pinalibutan ng 8 espada na bumuo ng bilog. Inayos nila ito tulad ng pag-aayos na nahanap ni Wang Lin. Maingat niyang tiningnan ang siyam na buto ng hayop. Sinuri na ni Wang Lin ito dati, at mayroong ilang mga tatak na nagpipigil sa kanyang divine sense na mag-iwan ng marka at kontrolin sila. Noong pan-ahoy pinaghinalaan niyang ang mga buto ng hayop ay maaaring mga ilangan ng espesyal na paraan ng pag-activate. Nang ibalik niya ang mga buto ng hayop sa espada, agad niyang napansin ang pagkakaiba. Matapos mag-isip ng sandali, ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense at pinasok ang 8 maliliit na buto ng hayop. Pagdampi ng kanyang divine sense sa mga ito, agad na kumilos ang 8 buto at isang puwersa ng pagsuso ang lumabas mula rito. Naramdaman ni Wang Lin ang pagsuso. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap, at ipinasok niya ang kanyang origin energy sa kanyang divine sense. Sinusundan ng pagsuso, nahati ang kanyang divine sense sa 8 bahagi at pumasok sa 8 buto. Tila walang katapusan ng pagsuso at patuloy na hinuhigop ang kanyang divine sense, na parang nais nitong lamunin ang buong origin soul niya. Matapos mag-isip ng saglit, binawi ni Wang Lin ang kanyang divine sense mula sa mga buto ng hayop. Pagkatapos, binuo niya ang mga seal at naglagay ng mga seal sa paligid. Pagkatapos, ipinalawak ang kanyang origin energy at pinalibutan ang lahat ng bagay sa loob ng 10,000 talampakan mula sa kanya. Isang puting ulap na puno ng origin energy ang lumitaw. Kung may dumaan at nakakita ng ulap na ito, hindi sila magtatangkang gumawa ng anumang hindi matalinong hakbang, dahil ang ulap na ito ay puno ng presyon mula sa origin energy. Pati ang mga cultivator ng illusory yin at corporeal yang ay magiging labis na mag-iingat. Ipinapakita nitong may isang cultivator na nasa pangalawang hakbang sa loob ng ulap na ito at hindi nais makagambala. Kung may magtangkang pumasok, aatakihin sila ng origin energy mula sa ulap. Matapos bumuo ng origin energy mist, nag-isip sandali si Wang Lin bago binuksan ang kanyang bibig at pinayagan ng fragment stamp na pumasok sa ulap. Nangyari yun, naramdaman niyang magaan ang pakiramdam at umupo siya. Ang kanyang Ancient Thunder Dragon Origin Soul ay pumutok at tumakbo patungo sa 8 buto ng hayop. Sa sandaling ang kanyang Origin Soul ay lumapit, isang puwersa ng pagsuso ang lumabas mula sa 8 buto. Nahati muli ang Origin Soul ni Wang Lin sa 8 bahagi at pumasok sa bawat buto ng hayop. Matapos ma-absorb lahat ng origin soul ni Wang Lin, naglabas ang 8 buto ng hayop ng isang demonyong liwanag. Ang liwanag ng demonyo ay naging mas maliwanag at 8 sinag ng asul na liwanag ay lumabas mula sa mga buto ng hayop patungo sa espada sa gitna. Kasama ng asul na liwanag ang kanyang origin soul. Ang kanyang origin soul ay dumaan sa isang pagbabago na hindi niya maintindihan at ipinasok sa flying sword. Ang espada ay umalag at naglabas ng isang alingaw ng mga sword hymns. Ang origin soul ni Wang Lin ay muling nagsama at agad na nakaramdam ng matinding sword energy na tumutok sa kanyang origin soul. Pinaikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at pinalabas ang origin energy sa loob ng kanyang katawan, pinadissipate ang lahat ng sword energy. Ngunit sa susunod na sandali, muling lumitaw ang higit pang sword energy na parang hindi matatapos. May mali. Ito ay isang restriction matrix. Sinimulang suriin ni Wang Lin ang restriction at umupo lamang siya. Bumuo siya ng isang origin energy shield upang harangin ang sword energy at hindi ito pinansin. Matapos ang ilang oras, lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Nalaman niya ang sekreto ng restriction na iyon. Sa isang pag-iisip, maraming restrictions ang nagpakita sa paligid niya at kumalat sa lahat ng direksyon. Sa sandaling iyon, ang espada na napapalibutan ng 8 buto ng hayop ay lumipad. Lumipad ito sa ibabaw ng mga buto ng hayop na napapalibutan ng 8 espada. Ang espada ay tumuro pababa at ang sword energy ay agad na pumutok. Ang sword energy na ito ay nahati sa 8 sinag ng sword energy na pumasok sa bawat isa sa 8 flying swords. Ang origin soul ni Wang Lin ay nahati muli sa 8 bahagi at pumasok sa 8 celestial swords. Ang karanasan mula sa nakaraan ay muling lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito ay mas maraming sword energy. Ang origin soul ni Wang Lin ay nahati sa 8 bahagi, at bawat piraso ay naranasan ang parehong bagay. 3 araw pagkatapos, ang lahat ng 8 espada ay naglabas ng sword energy patungo sa pinakamalaking buto ng hayop sa gitna. Ang origin soul ni Wang Lin ay lumabas kasama ang sword energy at pumasok sa buto ng hayop na may 4 na spikes. Ang kanyang origin soul ay nagsanib sa isa sa loob ng buto ng hayop at kasabay nito, iniwan niya ang kanyang marka sa loob ng buto. Isang uri ng pagninilay ang lumitaw sa kaluluwa ni Wang Lin.
May napakalawak na pagkaunawa siya tungkol sa buto ng hayop, na parang bahagi ito ng kanyang katawan. Matapos ang matagal na oras, lumabas ang origin soul ni Wang Lin mula sa buto ng hayop at pumasok muli sa kanyang katawan. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang ekspresyon ng pagkabigla at kasiyahan. Talaga nga nakarapat-dapat itong tawaging isang celestial treasure. Kung walang partikular na paraang ito, walang paraan upang mag-iwan ng marka dito. Pagkatapos mong matagumpay na mag-iwan ng iyong marka, makakamtan mo agad ang kaalaman kung paano ito gamitin. Tumayo si Wang Lin, ini-wave ang kanyang kamay, at ang malaking buto ng hayop ay agad na lumipad patungo sa kanya. Ang bagay na ito ay tinatawag na Withered Dao Pair. Napakapalakas nito at maaaring ituring na isang tunay na magical treasure. Sayang na lang, nasira ito sa kamay ng kanyang nakaraang may-ari sa laban-laban sa isang ancient god. Dagdag pa, ang nakaraang may-ari ay namatay, kaya't hindi pa ito ganap na ne-repair. Ngunit, kahanga-hanga pa rin ang kapangyarihan nito, at maaari itong ituring bilang isa sa aking pinakamalalakas na kayamanan. Ini-extend ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang buto ng hayop ay parang may buhay na lumipad patungo sa kanya at nawala sa kanyang kamay. Sandali pagkatapos, isang tato ng buto ng hayop ang lumitaw sa likod ng kanang kamay ni Wang Lin. Napakaganda at makatotohanan. Hindi niya bawiin ang origin mist at tumingin kay Li Yuan. Karamihan sa mga sugat ni Li Yuan ay gumaling na at ang kanyang origin soul ay sumisipsip ng origin energy upang magtagumpay sa huling breakthrough. Hindi sigurado si Wang Lin kung magtatagumpay si Li Yuan. Habang hinihintay ang paggising ni Li Yuan, binuksan ni Wang Lin ang mga bag ng 3 taong pinatay niya. Ang bag ng babae ay may ilang gamit, ngunit wala namang nakahila sa pansin ni Wang Lin. Pagkatapos mailabas ang Celestial Jades, inilagay ni Wang Lin ang mga ito sa gilid. Habang ang bag ng Young Master Yao ay may mga gamit din. Matapos itong suriin, kumitid ang mga mata ni Wang Lin at napako sa isang item. Isang papel na talisman. Kung ikukumpara dito, wala nang iba pang bagay ang may halaga. Ito ang ikalawang talisman na nahanap niya simula nang dumating sa All Heaven Star System. Matapos mag-isip ng saglit, pinataman ni Wang Lin ang kanyang bag of holding at lumabas sa kanyang kamay ang isa pang talisman. Ang dalawang talisman ay magkatulad sa sukat, ngunit magkaiba ang mga simbolo na iginuhit dito. Ano ba ito? Ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense at in-scan ang dalawang talisman. Kumitid ang mga mata ni Wang Lin nang mapansin ang mga malabong pagbabago ng origin energy mula sa mga ito. Hindi niya ito mapapansin dati nang siya ay may mas mababang level ng cultivation. Kagiliw-giliw. Baka ito rin ay isang kayamanan. Tahimik na nag-isip si Wang Lin sandali bago ilagay ang mga talisman. May kutob siya na hindi ito ordinaryo. Nang kunin niya ang huling bag ng holding, lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at binanggit, magulo ang isipan ng matandang iyon, ngunit malinaw ang layunin niya sa Thunder Celestial Realm. Dinala niya ang Young Master ng pamilyang Yao sa Collection Pavilion upang makakuha ng isang celestial spell. Nalaman ni Wang Lin mula sa alaala ng matanda na may isang fragment na nakasil ng pinagsamang puwersa ng 4 na pamilya sa All Heaven Star System na may mga mana mula sa Celestial Realm. Sa sealed fragment na ito ay mayroong isang collection pavilion. Ang pavilion na ito ay naglalaman ng mga celestial spells at nanatiling buo. Gayunpaman, ang collection pavilion na ito ay nilikha ng nakaraang Thunder Celestial Realm Celestial Emperor at ng kanyang mga katulong. Ang pavilion ay may mga sariling patakaran, at kung makakakuha ng celestial spell ay depende sa swerte. Ang 4 na pamilyang may mana mula sa Celestial Realm ay hindi kayang sirain ang mga patakarang ito. Kailangan lamang nilang iselyo ang fragment at buksan ito tuwing pagkakataon upang subukan ng kanilang mga miyembro. Sa napakahabang panahon, ang collection pavilion na ito ay naging exclusive para sa 4 na pamilya, at hindi pinapayagan ang mga banyaga. Ang pamilyang Yao ay hindi lamang nagpadala ng isang pangkat sa Thunder Celestial Realm, kundi 10 grupo. Collection Pavilion, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Sa mga sandaling iyon, naging magaspang ang paghinga ni Li Yuan at dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Tumitig siya sa harap at nagbuntong hininga, "Salamat, kapatid Shu, ngunit mukhang hindi ako itinadhana na maabot ang Illusory stage. Hindi kinaya ng aking origin soul ang ganitong karaming origin energy." Ibinaling ni Li Yuan ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang wasak na braso. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumahimik siya. Inangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at agad na umatras ang lahat ng origin mist. Maingat na tiningnan ni Wang Lin si Li Yuan at ngumiti. "Kapatid Li, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang origin energy sa loob ng iyong katawan ay nagpapalakas sa iyong origin soul. Kapag na-absorb mo ang lahat ng origin energy na ito, maaabot mo ang illusory stage. Maaaring mabilis o mabagal ang araw na iyon, ngunit tiyak na mangyayari." Ang mga mata ni Li Yuan ay kumislap at tumanggo siya. Tumayo siya at yumuko kay Wang Lin. "Kapatid Shu, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Hindi ko ito malilimutan at mananatili ito sa aking puso.
Hindi mahilig magsalita si Li Yuan, ngunit mula ito sa kanyang puso. Tanging pasasalamat ang nararamdaman niya kay Wang Lin. Ngumiti ng bahagya si Wang Lin habang kinukuha ang isang bag na hindi pa niya nasesuri. Sinuri niya ito gamit ang kanyang divine sense at inihagis ito kay Li Yuan. Kasabay nito, lumipad ang siyam na espada at lumapag sa tabi ni Li Yuan. Ibabalik ko na ang mga ito sa kanilang may-ari. At saka, itago mo na ang bag na iyon. Naniniwala akong magiging kapaki-pakinabang ang mga bagay na nasa loob nito para sa iyo. Tumanggo si Li Yuan at itago ang mga espada. Kinuha niya ang bag at sinuri ito gamit ang kanyang divine sense bago kinuha ang isang bagay. Isang ancient mirror. Ito ay isang restriction break ang ancient mirror. Bihira na lang ang mga ganito, at kayang sirain ito ang karamihan sa mga restriction. Habang nagsasalita, inihagis ito kay Wang Lin. Tinanggap ito ni Wang Lin ng may ngiti at inilagay sa loob ng kanyang bag of holding. Nagatubili si Li Yuan at nagtanong, hindi ko na makita ang cultivation ni kapatid Shu. Malinaw na malaki ang pagbuti mo kumpara dati. Ang Blood Ancestor ba ay nawasak ng storage space? Nalutas na ang panganib ng Blood Ancestor. Bagaman hindi siya patay, wala nang malaking pagkakaiba. Mahinahon na sinabi ni Wang Lin, ngunit nang marinig ito ni Li Yuan, nagulat siya at tumingin kay Wang Lin ng may kahulugan. Sa kanyang karunungan, nahulaan niya mula sa mga sinabi ni Wang Lin na may kaugnayan ang mabilis na pagtaas ng cultivation ni Wang Lin sa Blood Ancestor. Tumingin si Wang Lin kay Li Yuan at ngumiti. Kapatid Li, balak kong magsaliksik sa Thunder Celestial Realm at maghanap ng mga celestial spells. Nais mo bang tulungan akong sirain ang mga restriction? Sa kanyang kasalukuyang lakas, maliban sa ilang piling tao, hindi marami sa Thunder Celestial Realm ang kayang makipagsabayan sa kanya. Kung nandoon si Li Yuan, madali niyang mapoprotektahan si Li Yuan. Hindi pa man, kung magkakaroon ng sapat na oras si Li Yuan upang magamit ang kanyang mga restrictions, hindi na niya kailangan pa ng proteksyon mula kay Wang Lin. May sarili palang plano si Wang Lin sa pagtulong kay Li Yuan. Malinaw na marami pang alam si Li Yuan tungkol sa Thunder Celestial Realm kumpara sa kanya. Higit pa rito, hindi kayang makipagsabayan si Wang Lin kay Li Yuan pagdating sa mga restriction, kaya magiging mas madali ang paghahanap ng celestial spells kung magtutulungan sila. Ang mga mata ni Li Yuan ay nagningning sa kaligayahan at ngumiti siya. Dahil ito ang kagustuhan ni kapatid Shu, gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan ka. Hanggat may sapat na oras, tiyak ko kayang sirain ang lahat ng mga restriction dito. Halimbawa, kapatid Shu, may isang celestial ruin dito. Itinutok ni Li Yuan ang kanyang kamay patungo sa isang plain. Ang lupa ay puno ng mga damo at patay na halaman, at ang hangin na dumadaan ay nagdudulot ng tunog ng pagkaluskos. Wala namang makikita na kahit anong kakaiba dito, talagang ordinaryo. Nagbuo ng seals ang isang braso ni Li Yuan. Ang kanyang katawan ay puno na ng origin energy, kaya't ang ilang restrictions na hindi niya magamit dati dahil sa pagkasuppress ng slave imprint ay magagamit na ngayon. Dumilim ang langit at ang plane sa kanilang harapan ay parang isang painting na tinanggalan ng takip. Nang bumagsak ang restrictions ni Li Yuan, gumuho ang plane at lumantad ang mga guho ng isang lungsod. Isang basag na stone tablet ang nakatayo sa harap ng mga guho, at may tatlong sinaunang salita sa ibabaw nito. Celestial Welcoming Palace. Hindi sapat ang formula lamang para magamit ang mga celestial spells. Sa pamamagitan ng Annihilation Restriction Heart ng aking pamilyang Li, maaari kong gamitin ang mga bakas ng celestial spells at i-reverse engineer ito. Ang pamamaraang ito ay nakakasama sa katawan ng gumagamit, kaya't hindi basta-basta ginagamit ng aming pamilya. Ngunit kung kailangan ni kapatid Shu ng tulong, tutulungan kita ng buong puso. Kabanata 775. Madilim na butas. Nanatili ang ekspresyon ni Wang Lin na neutral habang tinitingnan ang basag na tablet. Tumalon siya pasulong at dumating sa harap ng tablet. Sumunod si Li Yuan at maingat na tiningnan ng tablet bago tumingin sa mga guho. Pagkatapos, ngumiti siya. Kapatid Shu, kung hindi ako nagkakamali, ang Celestial Welcoming Palace na ito ay dating isang lugar ng kalakalan para sa mga Celestial. Tumanggo si Wang Lin at kalmado niyang tinahak ang daan patungo sa mga guho. Sa daan, makikita ang maraming mga labi ng iba't ibang mga gusali. Napakalaki ng palasyo. Halos kasing laki ito ng isang lungsod ng mga mortal. Ang mga guho ay tahimik na tahimik, tanging ang paminsan-minsan na hangin ang dumaan sa mga sirang gusali. Ang tunog ng hangin ay parang may humihikbi. Maliit na mga vortex ang nabubuo kapag dumaan ng hangin, banayad na binabalik ang mga alikabok. Makikita mula sa mga labi na maraming mga pavilion sa kahabaan ng daan, ngunit ngayon, ang mga ito ay malubhang nasira. May mga natitirang bakas ng mga fluctuations mula sa mga restrictions na nagmumula dito. Pagkatapos ng maingat na pagsasaliksik sa mga guho, hindi nakakita si Wang Lin ng anuman na nakakagulat. Malinaw na may mga taong dumaan dito sa mga hindi mabilang na pagkakataon ng bukas ang Thunder Celestial Realm. Ang pinakamalaking tindahan sa mga trade palaces ay laging nasa silangan.
Ang mga mata ni Li Yuan ay kumislap at tumingin siya sa silangan. Ang mga labi sa silangang bahagi ng palasyo ay mas malala pa. Imposibleng makita pa ang hitsura ng isang tindahan, tanging isang pader na lang ang natira. Mabilis na naglakad si Li Yuan at mabilis na nakarating sa tabi ng sirang gusali sa silangan. Yumuko siya, kumuha ng ilang mga rubble, at maingat na sinuri ito na para bang binibilang. Nang dumating si Wang Lin ng kalmado, kumalat ang kanyang divine sense at hindi nakakita ng anuman. Pagkalipas ng ilang saglit, kumunat ang mga mata ni Li Yuan. Pagkatapos ay tinuro niya ang isang lugar at sinabi, "Kapatid Shu, atakihin mo ang lugar na ito gamit ang spell." Hindi nag-aksaya ng oras si Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang Purple Thunder ay pumutok tulad ng isang ligaw na dragon patungo sa lugar na tinuro ni Li Yuan. Ang Purple Thunder ay tumama ng malakas, at ang lupa ay kumilos, na nagdulot ng galaw sa mga rubble. Isang pattern na walang anumang fluctuations ang lumitaw sa lupa. Tila isang formation ito na inukit sa lupa. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin ng kakaibang liwanag. Naglakad si Li Yuan ng ilang hakbang at nakarating sa tabi ng formation. Matapos itong pagmasdan, ngumiti siya. "Kapatid Shu, ayon sa aking kaalaman, pati ang mga tindahan ng mga Celestial ay may mga lihim na silid." Mukhang hindi naging exception ang tindahang ito. Tumango si Wang Lin at nagsabi, "Naniniwala ako na ang formation na namamahala sa lihim na silid na ito ay matagal ng aktibo kaya't nawala na ang lahat ng Celestial spiritual energy. Kaya't wala ng fluctuations mula rito." Yumuko si Li Yuan at inalis ang isang malaking halaga ng alikabok. Pagkatapos magbilang ng kaunti, tumango siya. "Tama ka. Batay sa alikabok na ito, mukhang matagal nang walang dumaan dito." Katulad ng sinabi ni kapatid Shu, nawala na ang lahat ng celestial spiritual energy ng formation na ito at naging isang patay na formation. Ipinaliwanag niya, ang isang patay na formation ay ganito, kapag nawala ang celestial spiritual energy, hindi na ito mabubuksan. Ngunit may paraan akong magpapanumbalik dito. "Kapatid Shu, kailangan ko ng ilang oras, kaya't pakihinti lang sandali." Pagkasabi nito, yumuko si Li Yuan, kinagat ang kanyang kaliwang daliri, huminga ng malalim, at ipinatong ang kanyang daliri sa formation. Naglabas ng origin energy ang kanyang kaliwang kamay. Dugo rin ang lumabas mula sa sugat at pumasok sa formation bago ito unti-unting kumalat. Kalmado lamang na nakatayo si Wang Lin sa tabi at naramdaman ang lungkot sa kanyang puso habang tinitingnan ang mga guho. Tiyak na naging masagana ang Thunder Celestial Realm. Kung hindi, imposible sanang magkaroon ng isang trade shop ng ganitong kalaki. Maraming mga tindahan sa loob ng palasyong ito. Habang nakatayo dito, naiisip ni Wang Lin na noong mga nakaraang panahon, dumating ang mga Celestial sa kanilang mga Celestial Treasures at Celestial Beasts, at nakipagkalakalan sila para sa kanilang mga pangangailangan tulad ng mga mortal. Hindi kayang isipin ng mga Celestial noong panahoy na mangyayari ang pagbagsak ng Celestial Realm. Habang tahimik na nagmumuni, isang buntong hininga ang lumabas kay Wang Lin. Naalala niya ang malaking kamay na marka na nakita niya sa Rain Celestial Realm. Ang spell ng handprint na kayang gumuho ng lupa. Sayang, hindi makakapunta si Li Yuan sa Rain Celestial Realm. Nais ko sanang malaman kung kaya niyang i-reverse engineer ang spell na iyon. Habang lumilipas ang oras, unti-unting naging mapatla ang mukha ni Li Yuan. Ang dugo mula sa kanyang kaliwang daliri ay unti-unting kumalat sa formation. Ang formation ay pinuno ng energy at saka isang banayad na ripple ang lumitaw. Nagningning ang mga mata ni Li Yuan, pagkatapos ay tinuro niya ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay at isang itim na linya ang lumabas at tumama sa formation. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay at malapit nang ipagpatuloy ang pagpapalabas ng mga restrictions. Ngunit, sa sandaling ang itim na linya ay tumama sa formation, isang sinag ng liwanag ang tumagos sa kalangitan. Ang sinag ay lumitaw halos agad-agad at malinaw na nakikita mula sa malayo. Nagulat si Li Yuan. Bago pa niya naipadala ang mga restrictions sa kanyang kamay, naglaho ang mga ito. Paano nangyari ito? Ito ang unang pagkakataon na nabuksan ng Celestial Formation. Ito ang unang pagbukas. Habang pinagmamasdan ni Li Yuan ang sinag ng liwanag, ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Bahagyang lumingon si Wang Lin at tiningnan ang sinag ng liwanag. Ang paglitaw nito ay napakabilis na wala ng oras para pigilan ito. Batay sa ekspresyon ni Li Yuan, mukhang nagulat din siya. Kalmado na sinabi ni Wang Lin, "Kapatid Li." Huminga ng malalim si Li Yuan. Ang sinag ng liwanag ay nagsimulang magdilim at malapit nang mawala. Kumalat ang divine sense ni Wang Lin at agad niyang napansin ang isang bagay. Ang pinigilang celestial spiritual energy ay tila sumabog mula sa sinag ng liwanag. Pinagmamasdan ni Li Yuan ang unti-unting nawawalang sinag at nagsabi, kung ang celestial formation ay nabuksan ng maayos, hindi ito mangyayari. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nabuksan ito, at ang espiritu ng formation ay kailangang mailabas bago ito mabuksan. Ang unang pagkakataon. Kumunat ang noo ni Wang Lin. Tama.
Dapat ito ang unang pagkakataon na nabuksan ang formation na ito ng walang tamang pamamaraan. Kapag nawala na ang sinag na ito, makakapasok tayo at titingnan kung anong mayroon sa loob. Pinagmamasdan ni Liyuan ang formation at nilapitan ang kanyang labi. Tumanggo si Wang Lin at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon habang tinitingnan ng malayo. Nakita niya ang dalawang sinag ng sword light mula sa malayo, at naglalabas ang mga ito ng malalakas na fluctuations ng celestial spiritual energy. Malinaw na nakita nila ang sinag ng liwanag at nais nilang makita kung ano ang nangyari. Ibinaba ni Wang Lin ang kanyang tingin at inabot ang lupa gamit ang kanyang kanang kamay. Malalaking piraso ng ledrilyo ang lumipad pataas at sumabog sa alikabok. Pagkatapos, ipinakalat ni Wang Lin ang alikabok sa lahat ng direksyon. Sa loob ng isang iglap, ang alikabok ay bumuo ng isang singsing na may radius na 10,000 talampakan. Inisolasyon nito ang lugar mula sa labas. Ang mga mata ni Wang Lin ay tumuon sa nawawalang sinag ng liwanag at kalmado niyang sinabi, ang mga papasok ay mamamatay. Bagamat malumanay ang kanyang tinig, nang umabot ito sa mga tainga ng dalawa, ito ay parang dumadagandong na kidlat. Ang dalawang ito ay nasa mid-stage ng ascendant, kaya't nabigla ang kanilang mga isipan mula sa tinig. Maging ang mga sword light sa ilalim ng kanilang mga paa ay naging hindi matatag. Tumigil sila sa labas ng singsing at hindi naglakas loob na maglakad pasok. Nagkatinginan ang dalawa at may maputlang mukha bago mabilis na nilagay ang kanilang mga espada. Isa sa kanila ang magalang na nagsabi, kami po ay mga junior mula sa pamilyang Zhao ng kanlurang domain. Susundin po namin ang utos ng senior at hindi maglalakas loob na pumasok. Ang sinag ay nagsimulang magdilim ng mas mabilis. Kumislap ang mga mata ni Liyuan at siya ay lumapit sa formation, naghihintay na mawala ang sinag ng liwanag. Maging ang dalawang cultivator sa labas ay pinalaki ang kanilang mga mata at tinitingnan ng mabuti. Hindi nila pa nakita ang ganitong eksena, ngunit matapos mag-isip ng kaunti, inisip nila na may kayamanang dumating dito. Bagamat hindi nila naglakas loob na kunin ito, hindi nila kayang palampasin ang pagkakataong mapalawak ang kanilang pananaw. Ito ay dahil sa sobrang lakas ng discharge mula sa espiritu ng formation na nakita ito ng lahat ng cultivator sa pirasong ito. Sa sandaling makita ng bawat cultivator ang liwanag na ito, ang unang naiisip nila ay may kayamanang dumating. Halos lahat ng mga cultivator ay nagtipon patungo sa sinag ng liwanag dahil dito. Ang dalawang mula sa pamilyang Zhao ay unang dumating. Di nagtagal, ilang sinag ng liwanag ang dumating mula sa iba't ibang direksyon. Ang bawat isa sa kanila ay may iba't ibang antas ng pagpapalago, ngunit wala ni isa sa kanila sa illusory na yugto. Karamihan sa kanila ay nasa tuktok ng huling yugto ng ascendant. Nang dumating ang mga tao, agad nilang nakita ang bilog na gawa sa alikabok. Tumigil sila at hindi naglakas loob na lumapit pa. Gayunpaman, agad nilang tinutok ang mga mata sa unti-unting nawawalang sinag ng liwanag at nakita sa kanilang mga mata ang kasakiman. Ngunit nang makita nila si Wang Lin, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Nararamdaman nila ang enerhiya ng pinagmulan mula sa katawan ni Wang Lin, kaya't lahat sila ay umatras. Walang isa sa kanila ang naglakas loob na lumapit sa loob ng 10,000 talampakan. Hindi pinansin ni Wang Lin ang mga taong iyon. Maging si Liyuan ay hindi masyadong pinansin. Sandali lamang, nawala ang sinag ng liwanag. Sa sandaling nawala ang sinag ng liwanag, isang madilim na butas ang lumitaw sa ibabaw ng porma sayon. Mga alon ng celestial spiritual energy ang lumabas mula sa loob. Pati ang mga tao na nasa 10,000 talampakan ng layo ay malinaw na naramdaman ito. Ang mga sinag ng kasakiman ay agad na nagtipon sa madilim na butas. Agad na lumitaw ang isang banayad na aura mula sa lahat ng mga cultivator na nasa 10,000 talampakan ng layo. Kung hindi naruroon si Wang Lin, agad nilang tinangkang pumasok. Napakalakas ng tukso na dulot ng madilim na butas para sa mga cultivator. Lahat ng ito ay dulot ng hindi alam. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob, ngunit dahil dito, mas lalo pang tumindi ang banayad na pakiramdam. Sa sandaling iyon, isang sinag ng enerhiya ng espada na may kasamang enerhiya ng pinagmulan ng dumating mula sa horizon. Tinututok nito diretso ang liwanag, na parang wala ng silbi ang bilog. Ang mga mata ng mga cultivator na nasa 10,000 talampakan ng layo ay nagningning ng isang misteryosong liwanag. Ang enerhiya ng pinagmulan mula sa enerhiya ng espada ay nangangahulugang isang ibang cultivator sa pangalawang hakbang ang dumating. Habang kumakalat ang enerhiya ng pinagmulan, isang dilaw na figure ang mabilis na lumapit habang nakatayo sa isang sinag ng enerhiya ng espada. Kabanata 776. 10,000 talampakang bawal na lugar, ang sinumang lumabag ay mamatay. May isang tao na nakatayo sa enerhiya ng espada. Siya ay nakasuot ng malaking dilaw na balabal na humahaplos sa hangin at mukhang elegante. Sa antas ng pagninilay na ito, hindi na naaayon sa hitsura ng isang tao ang kanilang edad. Tila nasa 30 taong gulang siya at may karaniwang mukha. Gayunpaman, ang kanyang makitid na mga mata ay nagpapakita ng malamig na kislap.
Maya-maya, isang malakas na enerhiya ng pinagmulan ang nagmumula sa kanyang katawan. Malinaw na umabot siya sa rurok ng illusory na antas. Habang papalapit siya, agad na nagsipagtakas ang mga tao sa harap niya at hindi nila ito tinangkang hadlangan. Palapit na siya sa 10,000 talampakang lugar. Hindi ibig sabihin na hindi niya nakita ang singsing na gawa sa alikabok o hindi niya alam ang ibig sabihin nito, ngunit hindi siya bumangga sa bilis at patuloy na pumasok sa 10,000 talampakang lugar. Dahil sa enerhiya ng pinagmula na nagmumula sa kanya, pinabackward ang alikabok. Dahil dito, nakakuha ng atensyon ang mga cultivador sa paligid. Ayon sa kanilang kaalaman, si Wang Lin ay isang malakas na cultivador at ang batang lalaking nakadilaw na balabal ay isa ring malakas na cultivador. Ang dalawa ay tiyak na maghaharap dahil sa madilim na butas sa Celestial Formation. Hindi pangkaraniwan ang ganitong labanan. May mga cultivador na nag-iisip na sana magkasakitan ng dalawa upang sila ay makikinabang. Ang ekspresyon ni Li Yuan ay bahagyang nagbago. Habang siya ay nag-aalala, ang malamlam na tinig ni Wang Lin ay narinig niya. "Kapatid Li, bumaba ka muna." Hindi nagsalita si Li Yuan at agad na pumasok sa madilim na butas. Pagkapasok niya, agad na lumapit ang batang lalaking nakadilaw. Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado habang iniangat ang kanyang kanang kamay at inalog ito sa kawalan. Isang kidlat na kulay lila ang agad na lumitaw. Sa oras na lumitaw ang lila na kidlat, isang ulap na lila ang pumalibot dito. Ang kidlat na lila ay tumagos patungo sa batang lalaking nakadilaw kasabay ng ulap na lila. Ang mga mata ng batang lalaki ay agad na lumaki. Hindi dahil hindi niya nakita si Wang Lin, ngunit dahil sa espesyal ang kanyang estado sa kanyang pamilya at malapit ang mga kamag-anak sa kanya, hindi niya binigyan ng malaking pansin si Wang Lin. Pumalakpak siya at ang kanyang kamay ay naging pangil at 5 piraso ng itim na gas ang lumitaw at lumipad patungo sa kidlat. Ang 5 piraso ng itim na gas ay agad na pumalibot sa kidlat. Lamonin. Nang sumigaw ang batang lalaking nakadilaw, ang 5 itim na gas ay agad na naging 5 itim na dragon at nilamon ang kidlat. Sa isang iglap, ang kidlat ay nilamon at bumalik sa tabi ng batang lalaki. Habang umiikot ang 5 itim na dragon sa batang lalaki, agad silang nagsimulang lumaki. Sa isang iglap, naging 500 talampakang haba ang mga dragon. Bilang resulta, ang aura ng batang lalaki ay biglang tumaas. Mabagal na sinabi ng batang lalaking nakadilaw, "Magandang atake ng kasama. Pwede mo bang hintayin sandali, gusto ko sanang tuklasin ang butas na iniwan ng Celestial." "Paano ba?" Napansin ng mga cultivador na nakapalibot na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Isa sa kanila ang nagsabi, "Pamilya Tang." Baka ang pamilya Tang mula sa Southern Domain. Sa oras na ito, tila napagtanto ng lahat ng cultivador ang isang bagay. Si Wang Lin ay tiningnan ng malamig ang tao at kalmado niyang sinabi, "Hindi ka karapat-dapat." Nabigla si Tang Yanyon. Inisip niyang tatanggihan siya ng kabilang partido at magbabago ang ekspresyon ng mga tao nang marinig nilang mula siya sa pamilya Tang. Ngunit hindi niya inisip na magiging ganito kat hindi ang pagpapakita ng kabagsikan ng kabilang tao. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon at tumawa siya. "Kung ganoon, hindi kita istorbohin." Agad siyang umatras at iniisip, ang antas ng pagninilay ng taong ito ay mas mataas kaysa sa akin. Maghihintay na lang ako na dumating ang aking kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Bagaman hindi isang pamilya ang pamilya Tang na may pamana mula sa Celestial Realm, hindi rin ito maliit. Marami sa kanila ang dumating sa Thunder Celestial Realm ngayon, at sa halip na maghiwa-hiwalay, nagsama-sama sila. Dito lamang siya upang tignan ang sitwasyon. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral at naglakad siya pasulong. Sa isang hakbang, ang paligid ng 10,000 talampakang lugar ay napuno ng mayamang enerhiya ng pinagmulan. Hindi mabilis ang kanyang bilis, ngunit kalmado siyang naglakad patungo kay Tang Yanyon, hakbang-hakbang. Ang ekspresyon ni Tang Yanyon ay naging malungkot at agad siyang umatras. Sa puntong ito, binuksan ni Wang Lin ang kanyang bibig at kalmadong sinabi, "Ang aking kidlat ay hindi isang bagay na karapat-dapat mong lumunin." Sa sandaling siya ay nagsalita, ang mga itim na dragon na katabi ni Tang Yanyon ay agad na nagpakawala ng masakit na mga ungol. Puno ng kidlat ang kanilang mga katawan at sumabog mula sa loob nila. Sa isang iglap, isang itim na dragon ang sumabog. Sinundan ito ng 4 pang mga pagsabog habang ang natitirang 4 na itim na dragon ay sumabog din. Dahil sa epekto ng malakas na puwersa, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Tang Yanyon. Pinagdugtong niya ang kanyang mga kamay at isang itim na marka ng dragon ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos, isang hibla ng itim na gas ang lumabas mula sa kanyang katawan at pumulibot sa kanya. Tanging sa ganitong paraan siya nakapagprotekta sa sarili mula sa epekto. Habang humihinga siya ng malamig na hangin at ang malamig na pawis ay damapo sa kanyang noo, ang galit ay umusbong sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi siya nagpakita ng anumang puot, at malamang ay hindi na-detect ng kabilang panig ang kanyang mga iniisip. Gayunpaman, bago siya makapagtanong, naging malamig ang mga mata ni Wang Lin.
Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang tato ng Bone Beast sa likod ng kanyang kamay ay nagsimulang kumilos. Gumalaw ito sa kahabaan ng daliri ni Wang Lin at tumalan. Sa isang iglap, isang higanting tato ng Bone Beast ang lumitaw sa harap ni Wang Lin at ang apat na pangil nito ay nagbuga ng malamig na aura. Sa sandaling ito ay lumitaw, tumira ito patungo kay Tang Yanyon. Si Tang Yanyon ay umatras ng may madilim na ekspresyon at ang itim na dragon ay muling kumislap sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang itim na usok ay lumitaw. Sa pagkakataong ito, mas marami pang enerhiya ang lumabas at pagkatapos ay ang buong itim na marka ay lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Naging isang itim na dragon ito bago nito binuksan ang bibig at walang awang sinubukang lamunin ang buto ng hayop. Ang itim na dragon na ito ay may habang 1,000 talampakan at nagbigay ng isang likas na presyon mula nang ito ay lumitaw. Puno ito ng maraming mga kaliskis ng dragon na may mga runa na nakapinta dito. Tila nais nitong lamunin ang buong mundo, at walang katapusang mga pagbabago sa enerhiya ng pinagmulan ng nagmumula sa itim na dragon. Origin Dragon, lamunin. Matapos sumigaw si Tang Yanyon, umatras siya ng hindi tumitigil. Ngunit sa sandaling ang itim na dragon ay sumubok na lamunin, dalawang apoy na parang multo ang lumitaw sa dalawang mata ng buto ng hayop. Sa sandaling lumitaw sila, para bang ang buto ng hayop ay nabuhay at isang masamang aura ang biglang lumitaw. Ang masamang aura na ito ay sobrang lakas, ngunit tumagal lamang ito ng sandali bago nawala ng walang bakas. Napakabilis ng lahat ng ito. Sa sandaling nawala ang masamang aura, ang mga mata ng itim na dragon ay biglang lumaki na para bang puno ito ng takot. Ang napakalaking katawan nito ay nagyelo at isang kulay abong kulay ang nagsimulang kumalat mula sa buntot nito. Sa halos isang iglap, ang buong katawan nito ay naging kulay abong. Ang kulay abong nito ay kulay ng bato. Ang itim na dragon na nabuo mula sa isang spell ay naging isang estatwa ng bato sa isang iglap. Pati ang enerhiya ng pinagmulan sa paligid nito ay naging bato. Ang itim na dragon ay nahulog mula sa kalangitan at bumangga sa lupa ng malakas. Ang eksenang ito ay tila nagdulot ng lahat ng bagay na huminto. Ang lahat ng mga tao sa paligid ay hindi nakapagpigil at nagsimulang huminga ng malamig na hangin at naguluhan. Anong uri ng yaman ito? Si Tang Yanyon ay nakatitig sa mga pira-piraso ng estatwa ng bato na may mga mata na puno ng takot. Ang mga puso ng mga nag-aaral ng agrikultura na nasa 10,000 talampakan ng layo ay mabilis na kumalabog, hindi nila kayang paniwalaan ang kanilang nakita. Ang takot ay kumalat sa kanilang mga puso na parang isang bagyong dumaan. Ang 10,000 talampakang lugar ay parang isang primal na hayop na nagpatigil sa kanila na huwag maglakas loob na pumasok kahit kalahating hakbang. Ang mga unang hakbang na cultivator ay hindi nakapagpigil at umatras ng hakbang. Parang ang distansya ng 10,000 talampakan ay hindi sapat, at natatakot silang maapektuhan. Ang mga cultivator na may balak magbenepisyo kapag magkasugat ang dalawa ay nabasa ng malamig na pawis at iniwan na ang ideya. Partikular, ang mga kapatid ng pamilya Zhao ay lihim na nagpasalamat na hindi sila pumasok, dahil kung pumasok sila, siguradong mamatay sila. Ang mga 10,000 talampakan na ito ay hindi na simpleng distansya, kundi isang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan. Sa puntong ito, malinaw na naaalala ng mga cultivator ang hitsura ni Wang Lin. Si Wang Lin ay malalim nang nakatanim sa kanilang mga isipan. Si Wang Lin ay naglakad ng isang hakbang pasulong at itinaas ang kanyang kanang kamay. Agad niyang inalis ang buto ng hayop at ito ay naging tattoo muli sa likod ng kanyang kanang kamay. Hindi bumagal ang kanyang bilis habang siya ay naglakad at lumitaw sa harap ni Tang Yanyon. Ang kanyang dalawang daliri ay puno ng enerhiya ng pinagmulan at malapit ng ipatong ito. Ang katawan ni Tang Yanyon ay nanginginig at ang mga mata niya ay puno ng takot. Sinubukan niyang tumakas ng walang pag-aalinlangan, ngunit si Wang Lin ay umungol ng malamig. Ang matinding enerhiya ng pinagmulan ay agad na pinisil at ginawang imposible ang anumang uri ng instant na galaw. Ang spell na ito ay isang imbensyon ni Wang Lin. Sa pamamagitan ng paggamit ng presyon ng enerhiya ng pinagmulan, nagagawa niyang gawing walang silbi ang lahat ng mga spell ng instant na galaw. Ang kanyang mga daliri ay tumama diretso sa pagitan ng mga kilay ni Tang Yanyon. Sa sandaling iyon, ilang sinag ng liwanag ang dumating mula sa malayo at isang ugong ang nanggaling sa loob ng isa sa mga sinag ng liwanag. Patayin siya at ililibing ka kasama niya. Si Wang Lin ay bahagyang nakakunot ang noo habang ang kanyang daliri ay tumama at ang enerhiya ng pinagmulan ay pumasok sa katawan ni Tang Yanyon, na nagdulot upang agad itong bumagsak. Naging isang mist ng dugo ito, at pati ang kanyang kaluluwa ng pinagmulan ay bumagsak. Ang sinumang mag-trespassing sa loob ng 10,000 talampakan ay mamamatay. Si Wang Lin ay lumingon at pumasok sa madilim na butas. Ang 10,000 talampakang lugar ay ang kanyang ipinagbabawal na lugar. Hanggat siya ay narito, walang sinuman ang makakapasok. Ang Wang Lin ngayon ay karapat-dapat magsabi ng mga salitang ito. Sa sandaling ito, ang exclamation ni Li Yuan ay dumating mula sa loob ng madilim na butas bago ang kanyang katawan ay mabilis na lumabas mula dito.
Pagkatapos niyang lumitaw, tiningnan niya ang nabasag na estatwa ng itim na dragon bago niya tiningnan si Wang Lin at nagpadala ng isang mensahe ng Divine Sense. Brother Shu, nakuha ko na ang lahat ng mga yaman sa loob. Nakakita rin ako ng isang lihim na daanan, ngunit hindi ko alam kung saan ito patungo. Ang mga sinag ng liwanag sa kalangitan ay bumaba, na nagpakita ng 4 na figure. Kasama sa mga ito ang mga lalaki at babae. Isa sa kanila ay napakagwapo, ngunit ang kanyang mga labi ay medyo manipis at ang kanyang mga mata ay malungkot. Kung naruroon si Shen Gonghu, agad niyang makikilala si Tang Yanfeng, ang isa na nagtawanan kay Shen Gonghu sa gate ng Celestial Realm. 10,000 talampak ang ipinagbabawal na lugar. Sino sa tingin mo ikaw? Isang kalalakihan mula sa gitnang edad sa tabi ni Tang Yanfeng ang ngumiti ng may pang-iinsulto at pumasok sa 10,000 talampakang ipinagbabawal na lugar. Isa sa mga kabataan sa likod niya, na may pagmumukha ng mayabang, ay pumasok din sa 10,000 talampakang lugar. Ang tingin ni Wang Lin ay kalmado nang lumingon siya at tiningnan ang kalalakihan. Kabanata 777. Ang pangalan ko ay Shumo. Ang mga mata ni Li Yuan ay kumislap at siya ay umatras ng ilang hakbang pabalik sa madilim na butas. Ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang selyo at itinuro sa pagitan ng kanyang mga kilay. Agad na lumipad ang mga itim na linya, naging mga pagpipigil, at napunta sa paligid niya. Hindi sapat ang antas ng kanyang cultivation upang direktang tumulong, ngunit kapag binigyan siya ng sapat na oras upang maglagay ng mga pagpipigil, maaari niyang tiyakin na walang makakapasok mula sa labas sa loob ng maikling panahon. Dahil dito, nakapagbigay siya ng landas ng pagtakas para kay Wang Lin. Hindi pareho ang tingin ni Wang Lin kumpara sa tiningnan niya si Shen Gonghu noong nakita niya ang pahiwatig ng ikatlong hakbang. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala dahil sa kanyang antas ng cultivation, sa pagsilyo sa Blood Ancestor, at sa pagpatay sa 2 Illusory Cultivators. Ang tingin na ito ay tila naglalaman ng lahat ng bagay. Nagmumura ang gitnang taong lalaki. Nang tumingin si Wang Lin, hindi lang siya tumigil, nagpatuloy pa siya ng isang hakbang. Ang hakbang na iyon ay dumaan sa maraming talampakan at diretsyong tumungo kay Wang Lin. Kalokohan, may isang tao sa Thunder Celestial Realm na manggahas magbanta ng isang 10,000 talampakang zona ng pagbabawal. Ngunit habang nagsasalita siya, bigla siyang tumigil dahil nakita niya ang mga mata ni Wang Lin. Ang mga mata na iyon ay puno ng malamig na kalmado. Para bang ang tingin na ito ay tinitingnan ng isang patay na tao. Ngunit ito ay kakaiba para sa gitnang taong lalaki. Bigla siyang tumigil. Para bang ang lahat ng nasa paligid niya ay biglang nawala at ang tingin na ito ang tanging natira. Wala itong anumang intensyon ng pagpatay, tanging kalmado lamang. Ngunit ang kalmadong iyon ay naging sanhi ng pagkakalag ng isipan ng gitnang taong lalaki. Ang lahat ng origin energy sa kanyang katawan ay nag-activate ng sabay-sabay, para bang iyon lamang ang paraan upang labanan ang pakiramdam ng panganib na dulot ng mga mata ni Wang Lin. Ang malamig na pawis ay damaloy mula sa kanyang noo. Sa sandaling mapansin siya ng mga mata ni Wang Lin, agad niyang naramdaman na siya ay ganap na nakikita. Para bang wala siyang saplot. Napakabigat ng pakiramdam na ito. Sa huli, naramdaman niya na parang ang kanyang balat ay nawala at ang kanyang mga organo at origin soul ay nakatambad sa harap ng mga mata ni Wang Lin. Bukod pa rito, habang lumalakas ang pakiramdam na ito, naramdaman niya na parang ang kanyang origin soul ay dumadaan sa matinding pagbabago. Para bang ang kanyang kaluluwa ay tinatanggal mula sa kanyang origin soul at ngayon ay naging isang masa ng origin energy. Hindi niya naranasan ang ganitong pakiramdam mula nang siya ay naging isang cultivator. Para bang ang kanyang katawan at origin soul ay nawawala, patagilid, layer by layer. Sa huli, mayroon siyang ilusyon na hindi niya na kayang maramdaman ang kanyang sariling pag-iral. Isang bangkos ng dugo ang tumalab sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay napuno ng maputlang pula, at agad siyang umubo ng isang malaking bangkos ng dugo. Ito ay nagbigay sa kanyang mga mata ng kaliwanagan, ngunit may takot sa mga mata niya. Isang maikling panahon lamang ang lumipas mula nang tignan siya ni Wang Lin at nang umubo ang gitnang taong lalaki ng dugo. Nangyari ito nang napakabilis na wala ni isa man ang nakakita ng tunay na nangyari. Sa sandaling umubo ng dugo ang gitnang taong lalaki, kumilos si Wang Lin. Tahimik siyang kumuha ng isang hakbang, ngunit agad nagbago ang ekspresyon ng gitnang taong lalaki at nagsimula siyang umatras ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya na parang ang hakbang ni Wang Lin ay tumama sa kanyang origin soul. Ang pakiramdam na ito ay labis na yumunig sa kanyang isipan. Nang mangyari ito, naglakas loob siyang magpatuloy dahil may 4 sila at nandoon si Tang Yanfeng, kaya't hindi siya natatakot. Ngunit ngayon ay pakiramdam niya ay tila kinakalaban niya ang isang malakas na corporeal yang cultivator mag-isa. Para bang tiyak na mamamatay siya kung hindi siya umatras. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin. Pagkatapos niyang kumuha ng isang hakbang, iniangat niya ang kanyang mga paa at kumuha ng 10 pang hakbang patungo sa gitnang taong lalaki. Ang ekspresyon ng gitnang taong lalaki ay napatla.
Pakiramdam niya na bawat hakbang ni Wang Lin ay parang kulog, at malapit nang mag-collapse ang kanyang isipan. Halos wala sa kanyang kontrol ang kanyang pag-atras. Patuloy siyang umatras ng walang malay. Ramdam niya ang bawat pintig ng kanyang puso na pabilis ng pabilis habang bawat hakbang ni Wang Lin ay tumama. Pakiramdam niya na ang kanyang puso ay punong-puno ng mga bitik. Pagkatapos ng 10 hakbang, tumigil si Wang Lin, iniangat ang kanyang mga paa at tumapak. Pagkatapos, malamig na tinitigan si Wang Lin ang gitnang taong lalaki. Nang tumapak ang kanyang mga paa, umubo ng isang malaking bangkos ng dugo ang gitnang taong lalaki at mabilis na umatras na parabang nagbaliw na. Hindi na niya namalayan na lampas na siya sa 10,000 talampakang zona ng pagbabawal na itinakda ni Wang Lin. Nang dumaan ang huling hakbang ni Wang Lin, umabot na sa limitasyon ang kanyang puso. Thump thump, thump thump, bang. Bumagsak ang kanyang puso. Ang origin energy sa loob ng kanyang katawan ay nawalan ng kontrol at pumutok ang kanyang origin soul. Tahimik ang paligid. Ang mga mata ni Tang Yanfeng ay naging labis na maingat. Simula nang mag-umpisa siya sa cultivation, kakaunti lamang ang mga tao sa kanyang antas na nagbigay sa kanya ng ganitong pag-iingat. Hindi lang siya nag-ingat, kundi labis na nagulat. Kahit madali niyang mapapatay ang gitnang taong lalaki, mahirap gawin ito ng isang tingin at 10 hakbang lamang. Ang spell na ito ay nagpasabog sa kanyang dibdib ng malamig na hangin. Sa kanyang pananaw, tiyak na nakita niyang ang pagkamatay ng gitnang taong lalaki ay may kaugnayan sa origin energy. Ang kontrol ng kabilang partido sa origin energy ay kahanga-hanga. Ginamit niya ang surrounding origin energy upang magdulot ng pressure at sa huli ay pinasira ang puso ng gitnang taong lalaki. Ang babae sa tabi ni Tang Yanfeng ay may madilim na ekspresyon. Ang 10,000 talampakang zona ng pagbabawal ay naruroon na sa harap niya, ngunit hindi siya naglakas loob magpatuloy. Para bang ang 10,000 talampakang zona ng pagbabawal ay isang tunay na lugar ng kamatayan. Hinugot ni Wang Lin ang kanyang tingin mula sa gitnang taong lalaki at iniangat ito patungo sa kabataang pumasok sa zona ng pagbabawal pagkatapos ng gitnang taong lalaki. Ang ekspresyon ng kabataan ay napatla. Siya ay mas mahina kaysa sa gitnang taong lalaki. Kakapasok lang niya sa illusory yin stage at hindi pa matatag ang kanyang cultivation. Nang makita niya ang tingin ni Wang Lin, agad siyang umatras mula sa 10,000 talampakang zona ng pagbabawal at nagsabi, "Senyor, huwag po sanang magalit sa akin. Ang junior po ay alam niyang nagkamali. Mula ngayon, hindi na po ako tatapak ni isang hakbang dito. Kung lalabag ako sa pangako, parusahan niyo po ako katulad ng ginawa niyo sa lalaki kanina." Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kaliwang kamay at pina-activate ang kanyang origin energy. Agad na sumabog ang kanyang pinky finger at naging isang ulap ng dugo. Tiningnan siya ni Wang Lin at iniangat ang tingin. Ang kabataan ay nagbuntong hininga ng magaan at ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Kung ikukumpara sa kanyang pinky, mas mahalaga ang kanyang buhay. Ang kasiyahan niyang makapasok sa illusory yin stage ay nawala. Sa kanyang puso, pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na mag-ingat sa hinaharap. Hindi tiningnan ni Wang Lin ang iba pang mga tao sa labas ng 10,000 talampakang zona ng pagbabawal. Lumiko siya at naglakad patungo sa madilim na butas kung nasaan si Li Yuan. At sa sandaling iyon, biglang nagsabi si Tang Yanfeng, "Kaibigan, pakisabi ang iyong pangalan." "Shumo." Ang tinig ni Wang Lin ay nanggaling mula sa loob ng madilim na butas. Pagkatapos, ang liwanag mula sa formation ay lumiwanag at ganap na isinara ang pasukan. "Shumo, tatandaan ko ang pangalang ito." Nais sanang umatake ni Tang Yanfeng, ngunit sa huli ay pinigilan ito dahil hindi pa rin siya sigurado kung mananalo siya. Kabanata 778. Pagbabago ng kautusan. Shumo, ang lahat ng mga nagmamasid na cultivator ay naaalala ang pangalang ito. Isang pangalang hindi nila malilimutan habang buhay. Shu. Ang babae sa tabi ni Tang Yanfeng ay nagkunot ng noo at naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Walang emosyon ang mukha ni Tang Yanfeng habang tinitingnan ang nakasarang madilim na butas at dahan-daang nagsabi, "Naisip mo rin." Tumango ang babae at nagsabi, "Bagamat maraming pamilya na may pangalang Shu sa All Heaven Star System, karamihan ay hindi kilala. Para sa isang corporeal yang cultivator na magpakita, at isa pang malakas pa, kailangan ay mula siya sa pamilyang Shu ng planetang Donglin. Ang mga inapo ng planetang Donglin ay hindi na lumabas ng matagal. Baka ang taong ito ay..." Sumikip ang mga mata ng babae at hindi na siya nagpatuloy. Tahimik na nag-isip si Tang Yanfeng. Pagkatapos ng ilang saglit, kalmado niyang sinabi, "Napakalakas niya. Kung hindi siya inapo ng planetang Donglin, malapit na ang lakas niya dito. Dapat iwasan ng ating pamilya ang mag-provoke sa kanya." "Paano naman ang dalawang namatay na miyembro ng pamilya?" tanong ng babae kay Tang Yanfeng. "Kung namatay sila, namatay sila." Malamig na sagot ni Tang Yanfeng habang tumalikod at umalis. Ibinaba na niya ang tungkol sa madilim na butas sa ilalim ng formation. Tumango ang babae at sumunod.
Pati ang binatang pumasok sa illusory stage ay mabilis na sumunod at pinuri ang sarili sa tamang desisyon kanina. Isang tao na nakapagpaparamdam sa young master ng takot, hindi ko siya kayang provokohan. Shumo. Pag-alis ng grupo ni Tang Yanfeng, ang mga cultivator na natira ay nagsimulang mag-hesitate. Bagamat pumasok si Wang Lin sa madilim na butas, wala sa kanila ang naglakas loob pumasok sa 10,000 feet na area. Kahit na nawala na ang pinagmulan ng alikabok, parang naging isang lugar ng kamatayan na ang lugar na ito. Pagkatapos ng matagal na oras, isa-isa silang umatras. Wala ni isa sa kanila ang naglakas loob mag-take ng risk. Sa huli, ang eksena kanina ay labis na nakakatakot sa kanila. Dahan-daang kumalat ang pangalang Shumo sa kanilang mga kaibigan habang ang mga tao ay umalis. Tanging ang formation sa lupa ang nagbigay ng mahina na liwanag. Paglipas ng matagal na panahon, ang liwanag ay dahan-daang nanghina hanggang sa mawalan ng reaksyon at maging isang patay na formation. Nang itayo ni Li Yuan ang formation na ito, kinwento niya kung paano mapipigilan ng mga hindi kilalang tao na pumasok. Ang unang opsyon niya ay ang paggamit ng patay na formation. Ang madilim na butas sa ilalim ng formation ay hindi malaki, ngunit sa kailaliman nito ay may isang daanan. Bagamat madilim, malinaw na makikita ng isang cultivator ang lahat. Si Li Yuan ang nauna at si Wang Lin ay sumunod habang magkasama silang bumababa sa lagusan. Nang magningning ang mga mata ni Li Yuan, sinabi niya habang naglalakad, "Brother Shu, matitiyak ko na kami ang unang pumasok dito pagkatapos ng pagbagsak ng Celestial Realm. Tingnan mo ang mga pag-alo ng celestial spiritual energy mula sa mga pader. Kung may ibang tao nang dumaan at ang lagusan ay matagal nang bukas, matagal nang nawala ang lahat ng celestial spiritual energy na ito." Hindi nagsalita si Wang Lin, ngunit ikinalat niya ang kanyang divine sense sa unahan. Ngunit hindi niya ito ikinalat ng malayo dahil ito ay mga labi ng isang celestial, kaya't kailangan niyang mag-ingat. Kung hindi, maaaring mag-activate ang isang restriction at mag-atake. May pag-aalinlangan sa boses ni Li Yuan nang mabilis niyang sinabi, "Brother Shu, sa madilim na butas kanina, nakakita ako ng 3 yaman, ngunit may kakaibang bagay sa mga ito. Ipapakita ko ito mamaya at maaari nating suriin." Magandang ideya. Habang nagsasalita si Wang Lin, dahan-dahan niyang ikinalat ang kanyang divine sense sa unahan nila. Ang lagusang ito ay walang ibang sanga, 100 lang pababa. Parang walang katapusan ang lagusang ito. Mahigit kalahating oras na silang naglalakad nang wala pang katapusan na makikita. Hindi maiwasang magtaka si Li Yuan. Gaano kalalim ang lugar na ito? Baka isang overlapping fragment itong lugar na ito. Habang may mga duda sa isipan, mas pinabilis ni Li Yuan ang kanyang galaw. Sumunod si Wang Lin nang malapit at mas lalo pang nagkunot ang kanyang noo. Habang patuloy silang umuusad, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Pakiramdam na parang may isang kamay na ipinatong sa kanyang noo at nagdudulot ng hindi kilalang sakit doon. Habang sila'y lumalalim sa lagusan, lalakas ang pakiramdam na ito. Pagkalipas ng kalahating insenso ng oras, kumunat ang mga mata ni Wang Lin. Hinawakan niya si Li Yuan at agad na tumigil. Nagulat si Li Yuan nang lumingon kay Wang Lin. Tanong ni Wang Lin, "May kakaibang pakiramdam ba si Brother Li?" Kumakawi si Li Yuan, "Wala akong nararamdaman." "Ano po ang ibig sabihin ni Brother Shu?" Nag-isip saglit si Wang Lin bago tumingin kay Li Yuan. Ang kanyang mata ay tumuhon sa pagitan ng mga mata ni Li Yuan at bigla niyang sinabi, "Brother Li, alisin mo ang restriction heart sa pagitan ng iyong mga mata." Tumango si Li Yuan. Ang pinagmulan ng kanyang restriction heart ay nasa pagitan ng kanyang mga mata. Unti-unting naglaho ang restriction heart, at sa oras na ito ay nagpalit ng kulay ang mukha ni Li Yuan. Nagiging matindi ang mga mata niya at naging pumutok ang mga ugat sa kanyang mata. Huminga siya ng malamig na hangin at muling sumabog ang restriction heart. Pagkatapos noon lang siya nakapagpahinga. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot nang sinabi niya, "Nararamdaman ko na." Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at dahan-daang sinabi, "Mukhang hindi lang ako ang nakakaranas ng pakiramdam na ito." Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kanang hintuturo at ang origin energy sa kanyang katawan ay sumabog at nagsimulang mag-drawing. Mabilis na nabuo ang mga kurbadang linya habang gumagalaw ang hintuturo ni Wang Lin. Ang mga linya na ito ay nagbigay ng pilak na kislap habang patuloy siyang gumagawa ng simbolo. Gayunpaman, ang linya sa ibaba ay nanatiling pira-piraso, parang hindi kumpleto ang simbolo. Tanong ni Wang Lin, "Kilalang-kilala ba ni Brother Li ang simbolong ito?" Medyo pamilyar, pinagmamasdan ni Li Yuan ang simbolo at nagsimulang mag-isip. Pagkalipas ng matagal na panahon, umupo siya at nagsimulang maghanap ng lahat ng simbolo na kanyang natutunan. Pagkalipas ng kalahating insenso ng oras, nagkunot ang mga mata ni Li Yuan at nagsabi, "May 4 na simbolo na kahawig nito." Ngunit, malinaw na hindi kumpleto ang simbolong ito, kaya't imposibleng matukoy kung alin sa mga 4 ito. "Brother Shu, saan mo nakuha ang simbolong ito?" Hindi sumagot si Wang Lin, ngunit patuloy na ikinalat ng kanyang divine sense ng maingat.
Pagkatapos ng matagal na panahon, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at patuloy na iguguhit ang simbolo mula sa mga pira-pirasong dulo sa ibaba. Pinagmamasdan ni Li Yuan ang simbolo at lalong naging seryoso. Sa huli, siya ay nabigla nang makilala ang simbolo. Dahan-daang sinabi ni Wang Lin, Brother Shu, ang simbolong ito ay nabuo mula sa lagusang tinatahak natin. Ipinakalat ko ang aking divine sense sa daan at kaya ko itong iguhit. Brother Shu, ibig mong sabihin na ang lagusan na ito ay ginawa sa hugis ng simbolong ito. Tumayo si Li Yuan. Hindi siya mataas ang cultivation level para ikalat ang divine sense sa buong lagusan, ngunit hindi siya nagduda sa mga sinabi ni Wang Lin. Brother Shu, ito ay isang restriction rune mula sa celestial restrictions. Ngunit, ito ay isang napakabihirang rune na hindi maaaring gamitin ng mag-isa. Tanging kapag pinagsama sa ibang mga restrictions ito ay magkakaroon ng epekto. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at nagtanong, anong epekto? Umiling si Li Yuan at nagsabi, maliban kung makarating tayo sa dulo ng lagusan at makita kung paano iginuhit ang rune, imposible nating matukoy kung anong restriction ito. Tahimik na nag-isip si Wang Lin ng ilang saglit habang tinitingnan ang daraanan sa kanilang harapan at nagsabi, kung ganon, tara na at tingnan natin. Habang nagsasalita, siya ang nag-una. Habang sumunod si Li Yuan, patuloy ang paggawa niya ng mga sales gamit ang kaliwang kamay at patuloy niyang dinedesisyon ang restriction. Hindi mabilis ang kanilang galaw ngayon, ngunit hindi sila tumigil. Habang patuloy silang umuusad, lalakas ang pakiramdam mula sa pagitan ng mga mata ni Wang Lin. Dahil dito, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Pagkalipas ng kalahating oras, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Natagpuan ng kanyang divine sense ang dulo. Nang malinaw na makita ng divine sense ang dulo, malalim na huminga si Wang Lin at agad na nagmadali. May kanto sa kanilang daraanan, at agad siyang tumigil matapos ang kanto. Sumunod si Li Yuan na malapit sa kanya. Sa puntong iyon, nakita niya ang dulo gamit ang kanyang divine sense at nagsimula itong mag-isip. Ang dulo ng lagusang ito ay isang vortex na kasing taas ng tao. Nagbibigay ito ng 5 kulay na liwanag, at habang umiikot ito, ang mga paligid ay napapalibutan ng 5 kulay na liwanag. Pinagmumula ni Li Yuan ang kanyang mata sa vortex habang patuloy na gumagalaw ang kanyang kaliwang kamay. Bigla siyang tumigil at nagsabi, Brother Shu, nakuha ko na. Isang gamit lamang ang komposisyon ng rune na ito, at iyon ay pagpapagaling. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ito ang tanging lugar na may mga rune na katulad nito. Dapat may 9 na kabuuan, at ang 9 na rune na ito ay bumubuo ng isang napakalaking healing formation. Maaaring ituring ito bilang isang dakilang proyekto sa Thunder Celestial Realm. Habang sinasabi ito ni Li Yuan, kumislap ang kanyang mga mata at tumingin siya kay Wang Lin. May isang bagay siyang hindi sinabi, ngunit naniniwala siyang mauunawaan ito ni Wang Lin. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, healing formation, ibig sabihin ni Brother Li na sa gitna ng formation na ito, may isang tao na pinapagaling ng formation na ito sa loob ng mga hindi mabilang na taon. Tama ang sinabi ni Brother Shu. Tanging ang sagot na ito ang makakapagpaliwanag sa lahat, kahit na hindi ko alam kung talagang may gumagamit nito para magpagaling. Kung may tao, malamang na ito ay. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng kakaibang liwanag at dahan-dahan niyang sinabi, isang celestial. Bagaman ang vortex na ito ay humahantong sa gitna ng formation, ito ay tinatakan mula sa loob. Gayunpaman, tiwala akong mabubuksan ko ito, pinagmumula ni Li Yuan ang kanyang mata sa vortex at nagpakita ng kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harap at iniangat ang kanyang kaliwang kamay. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Hindi si Li Yuan ang taong magpapakamakasarili, kaya't paano siya naging ganito kapag kamapilit. Pumunta si Wang Lin sa tabi ni Li Yuan at inagaw siya. Lumingon si Li Yuan at tiningnan si Wang Lin. Muling lumitaw ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata at dahan-dahan niyang sinabi, Brother Shu, hindi ba't nais mong matutunan ng celestial spells? Ano pa ang mas maganda pang pinagmula ng celestial spells kundi isang celestial? Baka ang celestial na iyon ay mahina na ngayon at maaari nating pasukin at dakpin siya. Bumuo siya ng isang restriction sa kanyang kaliwang kamay at itinulak ito pasulong. Sumikip ang mga mata ni Wang Lin at direkta niyang sinira ang restriction. Ang energy ng origin ay damaloy mula sa kanyang kanang kamay papunta kay Li Yuan, na naging sanhi upang siya ay mawalan ng malay. Pagkatapos gawin ito, tumalikod si Wang Lin at tumingin sa vortex. Nagmuni-muni siya sandali bago niyakap si Li Yuan at dahan-daang umatras. Bago pa man sila makalayo ng 30 talampakan, biglang tumigil ang vortex sa pag-ikot. Isang madilim na aura ang lumabas at isang mata ang lumitaw sa gitna ng vortex. Kasabay nito, isang kakaibang tinig ang umalingaw sa isipan ni Wang Lin. Nais mo bang matutunan ang celestial spells? Kabanata 779. Muling lumitaw ang G-Realm. Tumigil si Wang Lin. Tahimik niyang tinitigan ang mata na lumitaw sa loob ng vortex.
Papalayain mo ang celestial restriction na iyon ng iyong kaibigan at tuturuan kita ng isang celestial spell. Tahimik na nag-isip si Wang Lin ng ilang sandali at dahan-dahan niyang tinanong, sino ka? Hindi sumagot ang tinig sa tanong ni Wang Lin. Sa halip, dahan-dahan itong nagsabi, nais mo bang matutunan o hindi? Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang tinarga si Li Yuan at mabilis na umatras. Hindi ibig sabihin na hindi siya naakit sa alok ng tinig sa kanyang isipan, ngunit siya ay isang maingat na tao. Hindi kailanman kasing simple ng mga ito ang mga bagay-bagay. Bukod pa rito, kahit na matutunan niya talaga ang celestial spell, dahil sa personalidad ni Wang Lin, hindi na niya muling gagawin ang parehong pagkakamali pagkatapos ng karanasan niya sa celestial slaughter art. Ang mga celestial spells na matutunan ko lang ay yung mga natagpuan ko. Hindi ko kailanman matutunan ang mga ibinibigay ng iba. Puno ng determinasyon ng mga mata ni Wang Lin. Ang energy ng origin ay damaloy sa kanyang katawan habang mabilis siyang umatras kasama si Li Yuan at tinitigan ang mata. Hindi nagtagal matapos umalis si Wang Lin, nagsimula muling umikot ang vortex. Ang mata sa gitna nito ay malungkot na tinitigan ang lugar kung saan umatras si Wang Lin at dahan-daang lumiliit. Huwag ko nang gusto ang mga maingat na tao, isang sinag ng pulang kidlat ang sumabog mula sa mata. Sa huli, nawala ang mata pabalik sa vortex at bumalik sa normal ang lahat. Tanging ang pulang kidlat na lamang ang natira. Hinabol nito si Wang Lin sa loob ng tunnel. Mabilis na gumalaw si Wang Lin habang bumabalik sa madilim na butas na hawak si Li Yuan. Itinutok niya ang kanyang daliri sa dibdib ni Li Yuan ng ilang beses bago nagmulat si Li Yuan ng mata. Sa una, puno ng kalituhan ang mga mata ni Li Yuan, ngunit mabilis itong napalitan ng kaliwanagan. Maraming salamat, Brother Shu. Ako ay naakit ng kakaibang puwersa sa loob ng vortex. Nagsimula mag-isip si Li Yuan at napagtanto kung bakit siya kumilos ng ganoon kalaki. Napakakakaiba ng lugar na ito. Pinakamabuti na umalis tayo ngayon din. Tumingin si Wang Lin sa lagusan sa likod niya at nagkunot ng noo. Tumanggaw si Li Yuan at hindi na nagtangkang magtanong pa. Bumuo siya ng isang seal gamit ang kanyang kaliwang kamay at naglagay ng restriction sa exit. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at bumuo siya ng isang seal gamit ang parehong kamay. Uminit ang thunder mula sa kanyang origin soul at naging condensed sa kanyang kamay. Itinutok ni Wang Lin ang kanyang kamay pasulong at ginamit ang thunder upang ganap na harangan ang tunnel. Ngunit sa sandaling iyon, isang kumislap ng pulang kidlat at lahat ng thunder ay naglaho. Ang pulang kidlat ay dumaan direkta kay Wang Lin, na nagdulot ng malalim na pagbabago sa kanyang ekspresyon. May napakapamilyar na pakiramdam mula sa loob ng pulang kidlat. Ang pakiramdam na ito ay nagmula sa kanyang kaluluwa at nagdulot ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Ito ay G-Realm. Nagdahan-dahan siyang umatras ng hindi nag-iisip, at habang siya'y umatras, nagsaanib siya sa paligid. Ang pulang kidlat ay dumaan direkta sa katawan ni Wang Lin. Kasabay nito, bumukas ang formation sa entrance. Kinarga ni Wang Lin si Li Yuan at lumipad palabas. Wala ng oras upang isara ang entrance habang sila ay nawala sa walang hanggan. Si Wang Lin at Li Yuan ay lumitaw ng mahigit 30,000 kilometro ang layo sa parehong piraso. Nanginginig ang katawan ni Wang Lin at pamatla ang kanyang mukha. Binuksan niya ang kanyang bibig at samuka ng isang butil ng buhangin. Agad na lumaki ang buhangin at isang napakalaking tatak ang lumitaw sa ibabaw nila, na nagbigay ng malalakas na alon ng presyon. Agad na umupo si Wang Lin sa lotus position at iniangat ang kanyang kanang kamay. Lumitaw ang mga buto ng hayop. Nagsimula itong mag-ikot sa paligid ni Wang Lin at nagbigay ng demonyong liwanag. Brother Li, protektahan mo ako. Pagkatapos sabihin ito ni Wang Lin, agad niyang isinara ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal at inilagay sa kanyang mga tuhod. Ang energy ng origin ay damaloy ng mabilis sa kanyang divine sense. Seryoso ang ekspresyon ni Li Yuan nang hampasin niya ang kanyang bag ng pag-iimbak at agad na inilabas ang siyam na celestial swords. Matapos itong iwagayway, tiningnan niya si Wang Lin. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Wang Lin, hindi pa niya nakita si Wang Lin na ganito kaseryoso mula nang magkakasama sila muli. Nag-isip si Li Yuan, anong uri ng spell ang iyon ng pulang liwanag? Ang pulang kidlat ay nagngangalit sa loob ng origin soul ni Wang Lin, at puno ito ng kaloobang pumatay. Gayunpaman, bago pa ito sumabog, agad itong napalibutan ng isang patong-patong na origin energy mula kay Wang Lin. Pinipigilan nito ang pulang kidlat na magpakita ng buong lakas nito. Ngunit ito ay ang J-Realm, at ito ay napakalakas. Kahit na nakapalibot ang origin energy ay mabilis na nagdidisintegrate mula sa loob. Malinaw na malapit na mawala ng bisa ang origin energy. Dahil kay Wang Lin ay sobrang pamilyar sa J-Realm, hindi siya nagpanik at patuloy na nilalagyan pa ito ng karagdagang origin energy. Dahil sa kanyang nakaraang karanasan sa J-Realm, ang kanyang origin soul ay hindi ganap na walang depensa laban sa J-Realm.
Sa huli, hindi agad na erase ng pulang kidlat ang kanyang origin soul at binigyan siya ng pagkakataon upang labanan ito. Kung ibang tao ang nandoon, kahit na mas mataas ang kanilang cultivation level kaysa kay Wang Lin, malamang ay namatay na sila. Buti na lang at may malaking halaga ng origin energy sa katawan ni Wang Lin na hindi niya pa nasisipsip, kaya't hindi siya kulang sa energy. Sa pamamagitan ng malaking pagtitiyaga, patuloy niyang binabalot ang pulang kidlat ng higit pang origin energy hanggang ang bilis ng disintegrasyon ng origin energy ay magpantay sa bilis ng pagdissolve ng kidlat. Habang nilalabanan ni Wang Lin ang G-Realm, sa madilim na butas na nasa libu-libong kilometro ang layo, isang cultivator ang maingat na lumapit sa madilim na butas na may pag-aalinlangan. Isa ito sa mga cultivator na nagmamasid kay Wang Lin. Hindi siya umalis kundi naglakbay sa paligid ng lugar. Inaasahan niyang baka, pagkatapos umalis ni Shumo, ay makakakita siya ng isang yaman na hindi pinansin ni Shumo ngunit magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Nakita niya si Wang Lin at Li Yuan na lumabas mula sa malayo. Pagkatapos magdalawang isip ng matagal, dahan-dahan siyang lumapit. Tinitigan niya ang butas at pagkatapos ay pinigilan ang kanyang mga ngipin bago maingat na pumasok sa madilim na butas. Ilang oras ang lumipas, nakarating siya sa dulo ng tunnel. Nang makita ang vortex, nagulat siya. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang misteryosong liwanag at dahan-dahan siyang lumapit sa vortex. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang mata sa gitna ng vortex. Lumapit ka, lumapit ka, lumapit, ang nakakatakot na tinig ay umalingaw sa isipan ng cultivator. Nang siya ay lumapit, tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Matapos ang mahabang oras, isang malakas na tunog ang nangyari mula sa loob ng tunnel. Sumabog ang origin soul ng cultivator malapit sa vortex. Walang ni isang piraso ng laman o dugo ang kumalat, lahat ay inabsorb ng vortex. Wala ni isang bakas ng kanyang pagkatao ang natira. Ang vortex ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkulaps matapos itong maabsorb ang laman at dugo at magdanas ng pagsabog. Ang mga bitik ay nagsimulang lumitaw sa seal sa vortex, at makalipas ang ilang oras, mas marami pang bitik ang lumitaw bago ito tuluyang bumuho. Isang pulang liwanag ang sumabog mula sa vortex at agad na tinakpan ang buong tunnel. Agad na kumitid ang tunnel sa isang rune na mas maliit ng walang katulad at inabsorb ng vortex. Pagkatapos nito, dahan-daang nawala ang vortex. Sa 9 na malaking seal, 5 na ang nabasag sa mga nakaraang taon. Sa aking lakas ngayon, maaari ko nang i-activate ang natitirang 4 upang hikayatin ng mga tao na basagin ito. May kasiyahan sa boses na iyon habang ito ay unti-unting nawala. Kasabay nito, sa mga di mabilang na mga piraso sa buong Thunder Celestial Realm, malalakas na pagkilos ng celestial spiritual energy ang lumabas mula sa 4 na piraso. Ang mga pagkilos na ito ay unti-unting nagdulot ng mga cultivators na magtipon sa mga lugar na iyon. Gayunpaman, may mga seal na humahadlang sa mga entrance. Maliban na lang kung may restriction grandmaster tulad ni Li Yuan, magiging matagal pa bago ito mabuksan. Nang buksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay basang-basa sa pawis. Ang kanyang ekspresyon ay mapatla habang humihinga siya ng malalim at pinindot ang kanyang kanang kamay sa lupa. Sa sandaling iyon, kinakailangan lang niya ng isang pag-iisip upang pilitin ang pulang kidlat na lumabas mula sa kanyang katawan. Ngunit kumislap ang kanyang mga mata at inurong niya ang kanyang kanang kamay. Kung ilalabas ko lang ang G-Realm, sayang naman. Mas mabuti pang panatilihin ito sa akin dahil baka makatulong ito sa akin sa isang mahalagang sandali. Nag-isip si Wang Lin ng ilang sandali at tiningnan ang kanyang origin soul. Ang bakas ng G-Realm ay magdudulot sa kanya ng malaking pagkawalan ng origin energy upang mapanatili itong kontrolado. Ngunit kumpara sa origin energy, ang halaga ng G-Realm ay sobrang taas. Tumalon ang puso ni Wang Lin at tahimik na nag-isip sandali at gumawa ng isang desisyon. Tumayo siya at inurong ang kanyang treasure. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may isang pagyanig mula sa lupa. Ang pagyanig na ito ay mula sa tunnel na nasa libu-libong kilometro ang layo. Naramdaman ni Li Yuan na nakarecover si Wang Lin, ngunit bago siya makatanong, naramdaman din niya ang pagyanig. Hindi na sila nag-usap at agad na lumipad palayo. Brother Shu, sa loob ng tunnel na iyon, habang lumilipad, lumingon si Li Yuan. Sinabi ni Wang Lin, huwag nang banggitin iyon. Mas mabuti pang umalis na tayo rito. Pabilis ng pabilis ang kanilang paglipad hanggang sa makarating sila ni Li Yuan sa gilid ng piraso at pumasok sa walang hanggan. Sa walang hanggan, tiningnan ni Wang Lin ang unahan at sinabi, Brother Lei, pupunta ako sa isang lugar na tinatawag na Collection Pavilion. Kung may mga restrictions doon, sana matulungan mo ako. Kung ikukumpara sa paghahanap ng mga celestial palaces na susuriin, mas mabuti pang pumunta sa Collection Pavilion mula sa mga alaala ng miyembro ng pamilya Yao. Sigurado akong may mga celestial spells doon. Tumango si Li Yuan at sinabi, gagawin ko ang aking makakaya upang tumulong. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pagkatapos ng nangyari sa tunnel, mayroon siyang natirang takot, na para bang may malaking mangyayari.
Ang pakiramdam na ito ay hindi malinaw, ngunit parang isang tinik ang tumagos sa kanyang puso at hindi maalis. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, maraming salamat. Pag-iisip tungkol sa kung nasaan ang pavilion, lumingon si Wang Lin. Ang energy ng Origin ay kumalat at niyakap si Li Yuan. Dinala ni Wang Lin si Li Yuan at lumipad sa walang hanggan. Tahimik na nag-iisip si Wang Lin sa kanyang puso, mula sa alaala ng matandang lalaki, ang piraso na naglalaman ng pavilion ay tinataka ng 4 na malalaking pamilya. Kung hindi kabilang ang isang tao mula sa 4 na malalaking pamilya, hindi sila makakapasok. Sana matulungan ni Li Yuan na basagin ang seal. Sa energy ng Origin ni Wang Lin, ang dalawa ay naging isang sinag ng liwanag at dumaan sa walang hanggan. Hindi sila pumunta sa ibang mga piraso kundi lumapit sa piraso sa gitna ng Celestial Realm. Kabanata 780. Zun Kunglai. G-Realm. Anong klaseng tao ang nakasil sa loob ng 5 kulay na vortex? Paano nagkakaroon ng G-Realm ang taong iyon? Habang lumilipad sa walang kalalagyan, hindi makalma si Wang Lin. Bagaman mukhang kalmado siya, may malalaking alon na gumugulo sa kanyang puso. Ang rurok ng G-Realm ay ang nascent soul stage. Ang taong nakatagpo ko ay mula sa planetang 5 elements. May G-Realm siya at sinabi niyang ito ay isang Reg Along mula sa isang patay na kaibigan. Bukod sa kanya, ito na ang pangalawang pagkakataon na nakatagpo ako ng G-Realm. Nagsimula ng mag-isip si Wang Lin habang dumadaan siya sa maraming mga fragment patungo sa gitna ng Celestial Realm. Posible ba? Talaga bang may paraan upang mapalago ang G-Realm? Napagod ang puso ni Wang Lin at natuyo ang kanyang bibig. Ang ilang daang taon ng pagkakaroon ng G-Realm ay nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihan nito. G. Dao, Shi. Nagsimula ng mag-isip si Wang Lin. Kulang siya sa kaalaman, kaya't hindi niya kayang pag-aralan ng lahat. Bumitaw siya ng buntong hininga at hindi na ito inisip pa, at nag-focus sa Collection Pavilion. Ang paglipad sa walang kalalagyan ay sanay isang nakakaboring na gawain. Matapos ang lahat, ang walang kalalagyan ay napakalaki at ang karamihan sa mga cultivators ay ginugol ang karamihan ng kanilang oras sa mga fragment. Dumadaan lamang sila dito kapag pupunta mula sa isang fragment patungo sa iba. Ngunit sa loob ng kalahating buwan na lumilipad si Wang Lin at Li Yuan sa walang kalalagyan, nakakita sila ng maraming mga sinag ng liwanag malapit at malayo. Noong una ay hindi pinansin ni Wang Lin, ngunit pagkatapos ng isang buwan ng pag-usad, unti-unting nakita nila ang mas maraming mga cultivator. Karamihan sa mga cultivator ay nasa ascendant stage, at paminsang may makikita ring illusory cultivator. Mag-isa sila, magkakasama sa 2 o 3, o kasamang mga miyembro ng pamilya habang mabilis na dumadaan. Ang pangyayaring ito ay nakatawag pansin kina Wang Lin at Li Yuan. Ang mga cultivator ay may iba't ibang ekspresyon, ngunit ang kaunting kasiyahan sa kanilang mga mata ay kapansin-pansin at magkapareho. Nakakita rin ang mga cultivator ng mga dumadaang cultivator sina Wang Lin at Li Yuan. Nang ang ilan sa kanila ay nakilala na ang antas ng cultivation ni Wang Lin ay higit pa sa ascendant, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pag-iingat at umiwas sila sa kanilang daraanan upang hindi magkaproblema. Brother Shu, may nangyaring mali. Baka may malaking pangyayari. Nagsimulang mag-isip si Li Yuan. Nakakita siya ng napakaraming mga cultivator sa daraanan nila. Isang hindi pangkaraniwang pangyayari sa walang kalalagyan. Bukod dito, habang patuloy silang lumilipad patungo sa gitna, nakita pa nila ang mas maraming mga cultivator. Para bang ang lahat ng cultivator sa Thunder Celestial Realm ay nagtipon sa isang fragment. Hindi sila patungo sa parehong lugar. Sumak ang mga mata ni Wang Lin at dahan-daw ang nagsalita, 4 na direksyon. Ano nga ba ang nangyari? Nagkunot-noo si Li Yuan habang pinagmamasdan ng mga cultivator na dumadaan. Nag-isip sandali si Wang Lin. Hindi na siya nagsalita pa at kinuha si Li Yuan at mas mabilis na lumipad. Sa mga sandaling iyon, mahigit sa 10 sinag ng sword energy ang dumaan sa malayong walang kalalagyan. Ang mayamang origin energy mula sa mga sinag ng sword energy na ito ay nagdulot sa lahat ng mga cultivator na hindi maglakas loob na harangin ang daraanan. Ang 10 sinag ng sword energy ay nagbigay ng matinding presyon habang binabaybay nila ang lugar. Pati na ang mga puok ng pamilya na may maraming cultivator ay agad na umatras nang makita ang mga sinag ng sword energy na iyon. Wala nang banggitin ng mga solo na cultivator. Sa sandaling nakita nila ang mga sinag ng sword energy, agad silang huminto at hindi naglakas loob magpatuloy. Sa isang iglap, halos lahat ng mga cultivator sa harapan ni Wang Lin ay tumingin sa mga sinag ng sword energy at mabilis na nagbigay daan. Kalmado ang mga mata ni Wang Lin habang tahimik niyang tinitingnan ang mahigit sa 10 sinag ng sword energy. Hindi huminto ang mga sinag ng sword energy at dumaan sila diretso sa walang kalalagyan. Ngunit bago sila tuluyang maglaho, isa sa mga ito ay biglang umikot at lumipad patungo kay Wang Lin. Kasabay nito, huminto ang lahat ng mga sinag ng sword energy,
at nag-transform sila sa iba't ibang mga male at female cultivators. Lahat sila ay may antas ng cultivation na lampas sa ascendant. Karamihan sa kanila ay nasa illusory yin stage at kaunti lamang ang nasa corporeal yang stage. Matapos ipakita ang kanilang mga anyo, lahat sila ay tumingin sa sinag ng sword energy na lumilipad patungo kay Wang Lin at ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa. Hindi lang sila, pati na rin ang mga cultivator sa paligid ay nakatingin sa sinag ng sword energy at sinundan ang galaw nito. Ang ekspresyon ni Li Yuan ay bahagyang nagbago habang itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at naghanda ng isang restriction. Tanging ang ekspresyon ni Wang Lin ang nanatiling kalmado habang bahagya siyang tumango patungo sa sinag ng sword energy na lumilipad patungo sa kanya. Huminto ang sinag ng sword energy 200 talampakan mula kay Wang Lin. Nang maglaho ang liwanag, lumabas ang isang tao na mga 30 taong gulang. Ang kanyang mukha ay mapatla at walang balbas, medyo gwapo, ngunit ang kanyang mga mata na parang phoenix ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam dahil ito'y may isang pambabaeng itsura. Naka-golden purple robe siya at nakatayo ng tuwid. Pinagtagpo ang kanyang mga kamay at magalang na nagbigay galang kay Wang Lin at nagsabi, Junior Zon Kunglai ay magalang na bumati sa senior. Sa sandaling nagsalita siya, lahat ng mga narinig ito ay nagulat at lahat ng kanilang mga mata ay nakatutok kay Wang Lin. Sa sandaling ito, bagaman hindi maraming mga cultivator, parang may tens of thousands ng mga tao na nakatingin. Ang pagtitipo ng mga mata ng mga ito ay hindi nagbago ng ekspresyon ni Wang Lin, na natili siyang kalmado. Si Zon Kunglai ay kilala, kaya't ang ilan sa mga cultivator sa paligid ay natural na nakilala siya, pati na rin ang mga hindi nakaramdam ng malakas na origin energy mula sa kanya. Nang marinig ang kanyang mga salita, agad nilang nakilala siya bilang si Zon Kunglai mula sa Southern Domain. Sino ang taong ito? Parang kapareho ng level ng cultivation ni Zon Kunglai. Paano siya tinawag na senior, ng sikat na Zon Kunglai mula sa Southern Domain? Nabalitaan kong si Zon Kunglai ay naging isang mensahero ng Thunder Celestial Temple. Kung tinawag siya na senior ni Zon Kunglai, ibig bang sabihin ay isang elder siya mula sa Thunder Celestial Temple? Maraming mga kaisipan ang pumasok sa mga isip ng mga cultivator sa paligid. Lalo na ang mga mahigit sa 10 tao na kasama ni Zon Kunglai ay nakatingin kay Wang Lin na may malalim na pag-aalinlangan. Sila ay mga pinaka-talented na tao mula sa kanilang mga pamilya, at nang biglang magbago ng direksyon si Zon Kunglai, hindi siya nagsalita sa kanila. Ngayon na narinig nilang tinawag siya ni Zon Kunglai na senior, napaisip sila ng labis. Hindi may kakaila na si Zon Kunglai ay isa sa pinakamataas ang level ng cultivation sa kanila. Alam din nilang siya ay isang napaka-arrogant na tao. Hindi ito ang isang arrogance na nagpapakita lamang sa labas, kundi mula mismo sa kanyang kalooban. Pati ang mga elder sa kanyang pamilya ay madalas na hindi binibigyan ng respeto. Bihira siyang magpakita ng paggalang at tawaging senior, ang isang tao. Si Zon Kunglai ay sobrang magalang, at ito ay mula sa kaibuturan ng kanyang puso at tapat na respeto. Nang makita niya si Wang Lin, agad niyang nalamang may corporeal yang cultivation si Wang Lin at naramdaman niya ang lungkot. Talaga, karapat-dapat siyang tawaging senior. Dati, nung pinigilan ko ang aking cultivation sa ascendant stage, hindi ko makita kung paano niya itinatago ang kanyang level. Ngayon, pinigilan ko ang aking cultivation sa corporeal yang stage at hindi ko pa rin makita kung paano siya nagtatago ng cultivation. Lalong tumindi ang respeto ni Zon Kunglai. Pagkatapos niyang umalis noon, labis siyang nalungkot at sobrang naiinggit kay Xin Gonghuo. Nang siya'y bumalik sa kanilang tahanan, nag-alinlangan siya at nagtanong kung nararapat nga bang ginawa niya ang ginawa ni Xin Gonghuo at sinunggaban ng gintong pagkakataon na iyon. Sa pag-iisip na ito, nang marinig niyang pinarusahan si Xin Gonghuo ng kanyang pamilya at iniwan ng Thunder Celestial Temple, nakaramdam siya ng matinding kalituhan. Kung hindi niya naranasan ang pangyayaring iyon, tiyak ay tatawa siya at magmamagaling pa sa nangyari kay Xin Gonghuo. Ngunit, matapos niyang maranasan ang insidente sa Thunder Lake, napagtanto niya ang pinagdadaanan ni Xin Gonghuo at nakaramdam pa siya ng kalungkutan. Sa kanyang puso, hinangaan pa niya si Xin Gonghuo. Tinutok ni Li Yuan ang mga mata kay Wang Lin na parang natulala, at bigla siyang nawala ng isip. Alam niya ang pangalang Zon Kunglai. Sa mga kabataan, si Zon Kunglai, Xin Gonghuo, at Tan Yanfeng ang tatlong itinuturing na henyo ng Southern Domain. Sila ang mga henyo na umabot sa corporeal yang stage sa isang maikling panahon. Ngunit, tinawag lang ni Zon Kunglai si Shumo na senior, at ito ang nagpasimula ng pagkagulat ni Li Yuan. Nagkunot-noo si Wang Lin kay Zon Kunglai at tinanong, bakit ka nagmamadali? Nang makita ni Zon Kunglai na nagkunot-noo si Wang Lin, kumabog ang kanyang puso. Naging mas magalang siya at mabilis na sumagot. 4 na piraso mula sa Thunder Celestial Temple ang naglabas ng malalakas na alon ng celestial spiritual energy. Ngunit ang mga lokasyon ay tinatakan ng mga restriction na hindi maaaring mabuksan agad. Subalit, malinaw na kapag nabasag ang mga restriction, malalaking mga yaman ang lilito. Nang malaman ito ng Junior, nagdesisyon akong magtungo roon at suriin ito.
Tumingin si Wang Lin sa kanyang paligid. Maliwanag na nalaman ng mga cultivator sa paligid ang tungkol dito sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Kaya't nangyari ito. Pinuprotektahan ng mga restriction, pinagmasdan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at pagkatapos ng sandali ng pag-aalinlangan, ipinagpag ang kanyang kamay. Kung ganun, sana ay may maganda kang ani. Nag-atubili si Zon Kunglai at magalang na nagsabi, walang tiwala ang junior. Hindi ko po alam kung may oras po ba ang senior, gayon din, nagkasunduan po kami ni Brother Shi Gonghu na magkita sa kaliwang piraso upang magtulungan at kunin ang yaman. Mas lalo pang nagkunot-noo si Wang Lin at sinabi, may iba akong mahahalagang bagay. Kung may oras ako, pupunta ako at titingnan. Agad na tumanggo si Zon Kunglai at ipinakita ang isang anyo ng kasiyahan. Maliban kay Wang Lin, tanging ilang tao lang mula sa kanyang pamilya at ang Thunder Celestial Temple ang makakapagpakita sa kanya ng ganitong ekspresyon. Iniisip ni Zon Kunglai, dahil sinabi ni Senior ito, tiwala akong makakamtan ko ang yaman ngayon. Magalang siyang nagpaalam at bumalik sa grupo ng mga cultivator at lumipad ng mabilis. Lahat ng kasamahan niya ay tiningnan siya ng may alinlangan at sinundan siya. Hindi hanggang malayo na sila ng isang babae na nakaputi ang hindi napigil ang magtanong, Kapatid Zon, sino ang taong iyon? Bahagyang ngumiti si Zon Kunglai. Ang mga mata niya ay puno pa rin ng paggalang nang sagutin niya, isa siyang makapangyarihang senior. Ang makatagpo sa kanya ay isang napakabuting swerte ko.